Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Prinsipe at prinsesa, sigurado po kay sister. Gusto nila ako ampunin. Shock pa rin si Easton nang ipaalam ng madre sa bahay ampunan na gusto raw siyang ampunin na nag-iisang couple na miyembro ng royal family na pumunta sa childcare orphanage para mag-ampon. 7 taong gulang na si Easton mula nang mamatay ang kanya nag-iisang magulang at dalhin ng mga kinauukulan sa bahay ampunan na iyon noong 6 na taong gulang pa lang siya. Pero walang kahit sino ang nag-interes na kumuha sa kanya. Hindi dahil sa inilalayo niya ang sarili para ampunin. Iyon ay dahil sa lahat yata ng mga bata sa bahay ampunan, siya ang pinakamaloko. Hindi nagugustuhan ng mga dumadalo sa safe haven ang ugali niya. Masyado raw siyang malikot, pilyo, pero nasa nature na yata iyon ni Easton. Kaya kahit ilang beses nang napagsabihan ng mga madre sa orphanage, hindi pa rin niya magawang baguhin iyon. He was just being himself. Ganoon pa man, hindi siya makapaniwala na mayroong magkaka-interes sa kanya. Nakilala na niya sina Mr. at Mrs. Costa noong isang araw at napansin ang mag-asawa ang isa sa mga pinakamabait na dumalaw ng mga foreigner sa bahay ampunan, ng mga kilalang miyembro ng isang international elite organization na tumutulong sa mga batang ulila na nakarating sa Pilipinas at isang childcare orphanage na napiling dalawin. Ang mag-asawa ang nag-sponsor ng mga pagkain na masasabi ni Easton na noon na ninatikman sa buong buhay niya. Napakasarap na mga iyon at bilang isang bata, mahilig sa pagkain, tinaw niyang malaking utang ng loob ang ibinigay ng mga ito. Napansin ni Easton na natuwa sina Mr. at Mrs. Costa sa kagilimong ipinakita niya. Pero hindi niya inaasahan na kagigiliwan din siya na mag-asawa pagkatapos niyon. Niyakap siya ng madre. Napakaswerte mo, Easton. Mukhang napakabait na mag-asawa. At hindi lang sila basta-basta, makapangyarihan at sikat pa sila. Baka ito na ang pagkakataon mo para matupad na ang matagal mo nang pinapangarap at sumikat. Ngumiti si Easton. Hindi lihim sa mga kasamahan sa childcare ang matagal na niyang pangarap. Ang sumikat at maging isang celebrity dahil mababait ang mga kasama niya roon at nag-aalaga sa kanila, suportado siya ng mga ito. Sister naman, talaga bang naiisip niyo na kailangan ko pa ang backup para lang sumikat ako? Hindi ba sapat na makita na madla ang mukha ko para sumikat ako? Hinaplos-haplos pa ni Easton ng baba. Pinisil ng madre ang kanyang pisngi. Sige na nga, papayag ako. Basta ba mangangako ka sa akin, natatanggalin mo muna ang taba sa katawan mo. Napasimangot si Easton. Matako siyang kumain. Kaya naman, may kadapaan siya sa karamihan ng mga bata roon. Kaya sa kabila ng pagsuporta ng mga kasamahan, nararamdaman din niya na minsan ay hindi bukal sa loob nila na sinasabi. Ganoon pa man, ay hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw, magiging matagumpay din siyang tao. Mataba man o hindi, makakamit niya ang mga pangarap. Isa siyang tipikal na batang mahilig maglaro at manood ng telebisyon. Dahil madalas na nanonood ng telebisyon, ay nahilig na rin siya sa mga artista. Palagi niyang sinusubaybayan ang mga palabas na paborito mga action star. Pati buhay ng mga ito ay nagkakaroon na rin siya ng interes. Sa pag-alam ng mga iyon, nangarap din si Easton na balang araw, magiging kagaya rin ng mga ito. Tinitingala at kailanman ay hindi magagawang ipahiya ng mga tao dahil sa estado ng buhay. Hindi kagaya na naging buhay niya noon bago pa siya mapunta sa childcare orphanage. Hindi magandang nakaraan ni Easton. Mahirap lang ang pamilyang kinalakihan niya. Lumaki siya sa poder ng kanyang ama dahil ayon dito ay iniwan daw siya ng kanyang ina noong sanggol pa lamang. Sugalero ang kanyang ama at palagi siyang pinagsasabihan ng mga kapitbahay na pagsabihan daw niya ito. Gusto sana niya magkaroon ng magandang pamilya. Pero inamin ng kanyang ama na wag na raw siyang umasa. Wala raw itong kakayahang magmahal at nasa lahi na raw nila iyon. Kahit ang lolo raw niya
ay hindi kailanman nagpakasal, kaya hindi na ito umasa na mabibigyan pa siya ng isang kumpletong pamilya. Inamin din ng ama na hindi na raw siya babalikan ng kanyang ina dahil may bago na itong pamilya at sa ibang bansa na nakatira. Hindi rin daw alam ng bagong pamilya nito ang existence niya. Walang naramdaman si Easton na kahit anong pagmamahal mula sa kanyang totoong pamilya. Napakagulo rin noon kahit na ba sila lang naman ng kanyang ama ang magkasama. Wala na kasi itong iba pang kapatid o kamag-anak man, at bago pa man siya ipanganak ay namatay din ang kanyang lolo na siya nagpalaki sa kanyang ama. Dahil walang matinong trabaho, madalas na nangungutang ang ama, dahilan para mabaon sila sa utang. Sa kabila ng pagtrato ng ama ni Easton sa kanya, ipinahahalagan pa rin naman niya ito. Maraming beses na kinutya ang kanyang ama dahil na rin sa ugali nito at sa laki ng utang para lang makasurvive sila sa pang-araw-araw. Kahit siya ay nadamay sa pangungutya, ilang beses na siyang halos kalad ka rin ng mga inutangan ng ama para lang ituro niya ito na nagsisimula na magtago noon dahil hirap na makapagbayad. Ilang beses na rin siya nasabihan na hampas lupa, tinapak-tapakan. Hindi niya gusto mangyari pa ulit ang mga iyon. Naging napakasama kasi na naidulot ng pangyayari sa buhay niya. Lalo na at hindi lang ganoon ang ginawa ng mga ito sa kanyang ama. Pinapatay pa kasi ng isa sa mga inutangan nito ang ama niya. Dahil doon at isama pa na wala ng iba pang kamag-anak, kaya dinala siya sa bahay ampunan. Kahit maganda ang trato sa kanya sa childcare, naging napakamahirap kay Easton na makalimot. Ganoon pa man, nangarap na lang siya ng mataas kaysa naman kupuin ang sarili sa lahat ng sakit na dinanas. Magiging matagumpay siya, hindi na uli siya apak-apakan na kung sino. Titingalain siya ng lahat at sa nangyari ngayon sa buhay niya, hindi na malabo mangyari iyon. Aampunin lang naman siya ng isa sa mga kapangyarihan sa buong mundo. Sino ang nagsasabing sa pelikula at kwento lang nangyayari ang ganoon? From rags to riches, tila isang pangarap, tila hindi totoo. Pero nangyayari na kay Easton ang lahat. Ito nang simula sa bagong buhay niya. Naging malaki ang pagbabago ng buhay ni Easton nang ampunin siya ng isa sa mga hari at reyna ng Majorca Island. Isa sa mga tinitingalang lugar na bahagi ng bansang Espanya. Ang Majorca Island ay isang independent state dahil ibang sistema ng gobyerno sa naturang isla. Monarchy ang sistema roon, nang ibig sabihin ay mga hari at reyna lamang ang namumuno. Dahil napapalibutan ng isla ng magagandang tubig at buhangin, isa iyon sa mga tinaguriang pinakamagandang tourist destination sa bansa. Isama pa na marami rin ang napafascinate sa independent state dahil binubuo iyon iba't ibang royal houses na ang pinagmulan ay ang mga linya ng dating royal o nobility family na namumuno sa Espanya noon bago pa naging mga demokrasya ang sistema ng gobyerno sa naturang bansa sa ngayon. Sa Royal House of Costa, kabilang si Easton. Ang Royal House of Costa ang pangunahing namumuno sa Majorca. Ang kapatid ng kanyang ama na si King Carlos III ang namumuno sa ngayon. Dahil legal na inampon ni na Prince Harold at Princess Rhea, nakuha na rin niya ang titulong bilang isang prinsipe. Ngunit kahit ganoon, malayong posibilidad na mamuno rin siya bilang hari ng isla. Naipaliwanag na iyon ng mga magulang niya sa kanya. Tanging ang mga unang anak lang ng mga Maharlika ang mamumuno sa independent state of Majorca. Dahil pangalawang anak ang kanyang ama, hindi ito ang magmamana ng trono. Exception na nga lang kung walang kakayahang mamuno ang nasa linya ng unang anak o maaga itong mamatay. Wala namang kaso kay Easton kung hanggang prinsipe lang ang maging titulo. After all, maswerte na siya na hindi lang basta-basta ang mag-aampon sa kanya. Maswerte rin na maituturing ni Easton ang sarili dahil ang mag-asawa nag-ampon sa kanya ay mabait. Nalaman niyang minsan na pala nagkaanak ang mga ito pero namatay ilang taon na nakakaraan. Dahil hindi na maaaring magkaanak, napagpasyahan na lang na mag-asawa na mag-ampon. Kaya sumama ang mga ito sa mga naging kaibigang kapwa foreigner na nakilala sa sinalihang isang elite organization na tumutulong sa mga batang ulila at nag-ampon din ng mga bata sa childcare orphanage. Itinuri siya na mag-asawa na parang sarili na ring anak. Siya ang pumuno sa kalungkutang naranasan ng mag-asawa nang mamatay ang nag-iisang anak. Naikwento ng mga ito na naaalala sa kanya ang dating anak dahil kagaya niya ay makulit din daw sa Enrique.
Kahit naampon lang ay hindi siya itinuturing na iba ni na Prince Harold at Princess Rhea. Ganoon din ang iba pang kamag-anak ng mga ito dahil pati na rin ang mga tauhan sa palasyo. Prinsipeng-prinsipe ang tingin at turing sa kanya. Ganoon pa man, hindi sa lahat ng bagay ay masaya si Easton. Maganda at masagana nga ang buhay niya sa palasyo pero nakakainip din. Sa Chelke Orphanage ay marami siyang kalaro, marami siyang kaibigan. Sa palasyo naman, kahit kasi edad lang niya ang pamangkin ng ama na si Renato, hindi ito kagaya ng karamihan sa mga bata. Seryoso ito sa buhay. Palaging gusto lang na mag-aral at magkulong sa library. Hindi naman sa hindi siya pinapansin ni Renato. Binibigyan din naman siya ng pansin ng pinsan. Kaya nga lang ay hindi talaga sila magkapareho ng interes. Paano kasi ay matagal lang itinatap ng mga magulang ng pinsan ang dadaling responsibilidad sa hinaharap. Kaya todo ang pagpupursige nito para maging matagumpay sa hinaharap. Hindi lumaki sa ganoon si Easton, kaya nahihirapan siya sa sitwasyon niya. Madalas ay tahimik ang palasyo. Nakikipaglaro naman sa kanyang ilan sa mga tauhan. Pero syempre, iba pa rin ang pakiramdam kapag kasi edad mo lang ang kalaro mo. Kagaya ng mga kabarkada niya sa childcare na sina Nimbus, Jonas, Blake, Rykert, Alaric. Kung sana nga lamang, madali lang niya mapapunta mga ito sa Majorca Island. Pero magiging mahirap iyon. Kahit inampon ang mga kaibigan ng iba pang mayayamang dayuhan, malayo pa rin ang mga bansang napuntahan ng mga ito sa kanya. Isama pa na bata pa sila para payagan ng mga umampon sa kanila na magbiyahe na lang basta-basta. Wala namang choice si Easton. Home study siya kasama si Renato, kaya wala mang kaklase na maaari din maging kaibigan. Ngunit kahit ganoon, minabuti niyang huwag ipahalata iyon sa mga magulang. Ayaw niyang isipin ng mga ito na nagrereklamo siya o hindi niya gusto ang ganoong buhay. Naging napakabuti ng mga magulang sa kanya. 2 taon din ang lumipas sa pagsusubok ni Easton na makapag-adjust sa sitwasyon. Pero kahit anong gawin, hindi niya maiwasang malungkot at hirap pa rin makapag-adjust. May problema ba Easton? Tanong ni Princess Rhea na ipahalata niya ang nararamdaman. Sinabi ni Easton ang nararamdaman. Niyakap siya ng kanyang ina. Siguro kahit matagal ka na dito, nahihirapan ka pa rin mag-adjust para sa buhay ng isang royal family. Pero nauunawaan ka namin, kaya hahanap tayo ng paraan. Siya nga pala, hahayaan ka naming sumama sa party next week. Party? Nasabik si Easton sa narinig. Iyon ang unang beses na isasama siya ng mga magulang sa isang kasayahan. Madalas umattend ang mga ito ng party, pero naiiwan siya. Palaging sinasabing pang matatanda lang daw ang party na dinadaluhan. Ganoon din naman si Renato sa mga magulang nito. Kaya naisip niya baka boring talaga kaya hindi na siya nagpumilit pa. Yes, a party. Last week kami nasabihan at halos lahat ng kaibigan namin ay isasama nila ang kanilang mga anak sa party. Doon tayo pupunta sa Royal House of Buckwood. Meron 2 anak na babae sina Adriano at Marieta na halos kasing edad mo lang at sa kanila gaganapin ang party at sigurado silang a-attend ang kanilang mga anak. Pwede mo sila maging kaibigan. Ang bunsong anak ay kaibigan ni Enrique. Pwede mo rin siya maging kaibigan. Gusto mapasing mangot ni Easton sa narinig. Daughters, ibig sabihin ay hindi niya kabaro ang mga batang maaari niya makalaro. Magiging magandang ideya ba iyon? Hindi siya madalas nakikipaglaro sa mga kasamang babae sa bahay ampunan dahil masanay siya sa mga kabarkadang lalaki. Ngunit dahil sa pagkainip at kasabikan na makatakas sa palasyo, pumayag si Easton sa gusto ng mga magulang. Mali si Easton sa pagpayag sa paanyaya ng mga magulang. Sobrang nakakainip pala talaga dumalo sa mga pangmaharlikang kasayahan. May mga nakikita nga siya mga bata na kasama ng mga kaibigan ng mga magulang. Pero kung hindi naman mas bata sa kanyang anak na mga ito, malaki naman ay tinanda niya. Wala ni isa siya magustuhan at makasundo sa lahat ng mga batang dumalo sa party. Huwag kang mag-alala iho, makikilala mo pa ang magkapatid na Buckwood Princess. Maniwala ka sa akin dahil magugustuhan mo sila. Pagpapakalma ng ama sa kanya. Duda si Easton kung magugustuhan niya ang magkapatid. Ilang prinsesa na ba ang mga royal family houses ang nakasalamuha at nakita niya? Magaganda mga ito oo, pero lahat ay mukhang maiila, masusungit. Tila mga seryoso rin sa buhay kagaya ni Renato. Ganito na ba talaga ang magiging buhay niya ngayon? Ilang sandali pa ay ipinakilala na ang isa sa mga prinsesa ng Royal House of Buckwood. Nalaman niyang Savannah ang pangalan nito.
Sa tansya ni Easton ay mukhang kasintanda niyang prinsesa. Maganda rin ito, pero kagaya ng mga nakilala, mukhang suplada si Savannah. Hindi rin niya ito gustong makasalamuha. Ma'am, sa labas po muna ako. Nakita ko kaninang garden at ang ganda-ganda. Doon muna po ako mananatili, tumango ang kanyang ina. Okay, pasasamahan kita kay Renante. Ang tinutukoy ay ang bodyguard ng pamilya. Umiling si Easton. Wag na po, okay lang ako. Remember, big boy na ako? Sa sinabi niyang iyon, ay pinayagan siya ng mga magulang na lumabas sa loob ng palasyo na mag-isa. Nagmuni-muni si Easton sa hardin. Naglakad siya at nilibot ang hardin. Hindi siya nagsisinungaling sa mga magulang nang sabihin na magandang hardin ng mga bakod. Malawak iyon at maraming bulaklak. Sa kanyang paglilibot ay napansin rin niya ang isang man-made lake na may kalayuan na sa palasyo. Dahil curious siya sa malapitan iyon, pumunta siya sa lugar. Nakakainis! Nagulat si Easton nang marinig ang boses na iyon. Ilang taon na mula na makarating siya sa Majorca at nasasanay nang hindi magsalita ng wikang Filipino o makarinig man ng nagsasalita niyon. Sino ang nagsalita at bakit marunong ng wika sa bansang pinagmulan niya? Disgusting clothes! Kainis talaga! Narinig niyang wika pa ng maliit na tinig. Nagtago si Easton sa mga halamang malapit sa lawa. Mula roon ay nakita ang maliit na batang babae na sa tansya niya ay 2 taon ang bata na edad sa kanya. Mga 10 taong gulang. Hinubad ng batang babae ang bestida na may maraming ruffles at naiwan ang manipis na sando at shorts sa may patpatin pangkatawan. Pagkatapos ay tumalon ito sa lawa. Napasinghap si Easton sa ginawa ng batang babae. Nagulat, dahilan para lumabas siya sa ipinagkukublihan para tingnan ito. May katagalan na rin ang batang babae sa lawa, kaya naman kinabahan na siya. Hoy bata! Hindi pa tapos si Easton sa sasabihin na may maramdaman may 2 kamay na humawak sa mga paa niya. Nanlaki ang mga mata niya at kinabahan. Lalo na ng mga sumunod na sandali ay hinila ng mga kamay na iyon ang mga paa niya papunta sa tubig. What the? Hindi na napigilan ni Easton na mapamura sa nangyari sa kanya. Basang-basa na siya. Tumawa na lang ang batang babae ng hila sa kanya sa lawa. Malamig ba? Napatigil si Easton sa pagrereklamo na magsalita na naman ito. Pinakatitigan niya ang mukha ng batang babae. Wala namang ipinagkaiba sa karamihan sa mga batang babae na kasalamuhan niya ang itsura nito. Dark eyes, long eyelashes, and thick dark hair. Mediterranean ang ganda ng batang babae. Mukha isa talagang mamayaman ang Majorca. Pero bakit ito marunong magtagalog? Marunong ka magsalita ng Filipino? Ngumiti ang batang babae. Yes, sinadya ko talaga yun. Para hindi ako maintindihan kung may makarinig man para walang pumansin sa akin dito. Pero alam ko na Filipino ka. Bago ka pa magpakilala sa akin, nakita na kita. Ikaw ang inampon ni na Princess Rhea, tama ba ako? Narinig ko na nag-ampon sila ng batang Filipino. Kaibigan ako ni Enrique, ang namatay nilang anak. Ako nga pala si Sofia, inilahad pa nito ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Easton sa batang babae. May kung ano siyang naramdaman na magdaite ang mga kamay nila na nagpakilalang si Sofia. Nanibago siya dahil sa halip na lumamig ang kamay dahil na rin sa pagkakabasa mula sa lawa, nakaramdam pa siya ng init. Nang salubungin uli ang tingin ni Sofia, parang tumibok ng malakas ang puso niya. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanya? Ako nga pala si Easton. Tama ka. Ako nga ang inampon nila. Pero nakakapagtaka lang at bakit marunong ka na magsalita ng Tagalog. Ah, yun ba? Natutuhan ko yon sa yaya ko. Filipina ang yaya ko at palagi ko siyang kasama kaya tinuturuan din niya ako ng salita niya. Kaya lang, namatay na siya last month. I'm sorry to hear that. Tumangatungo lang si Sofia. Mabuti na lang at nagkakagulo sila ngayon sa palasyo. Wala akong bantay. Malaya ako nakakagala rito sa palasyo namin. Kung ganoon, ay isa ka sa sinasabi nilang prinsesa ng mga bakod. Sumimangot ito. Hindi naman totoong prinsesa ang aking mga magulang ay duke at duchess. Kaya mas tama kung tatawagin mo akong lady. Iyon ang tawag sa anak ng mga duke at duchess sa babae. But it's okay. Prinsesa rin naman ang madalas akalain sa akin ng mga tao ngayon. Iyon ang madalas sa kasanayan. But then, my life sucks. Nakakasakal, sabi nito. Saka inilubog uli ang sarili sa lawa. Tara, race tayo. Itinuro ni Sofia ang dulo ng lawa
na sa tansya niya ay may 50 metro ang layo mula sa kinaroroonan nila. Napaisip si Easton, hindi ba't masyado na siyang naiinip sa palasyo? Namimiss na nga niyang gumawa ng kalokohan na hilig niya noong nasa childcare pa lamang siya. Iyon ang pagkakataon niya para kahit papaano ay maging masaya. Besides, basa na rin naman siya. Pumayag siya sa gusto ni Sofia. Sa tansya niya ay hindi ganoon kalalim ang lawa. Sa ngayon nga ay umaabot lang ang lalim niyon sa baywang niya. Marunong din naman siyang lumangoy. Mabilis lang nakarating si Easton sa dulo ng lawa. Ang laki pa ng ngiti niya dahil nauna siya kay Sofia. Nakita niya na stuck ang batang babae sa gitna. Hindi naman mukhang nalulunod dahil nakatayo ito mula roon. Pero nakita niyang hawak-hawak nito ang dibdib. Kinabahan si Ed sa maaaring mangyari kay Sofia kaya pinuntahan niya ito. Napansin niyang hahabol-habol ito ng hininga. Sofia, anong problema? May masakit ba sa'yo? Ano? Inhaler? Sabi nito na habol ang paghinga. Hinihika si Sofia. Inhaler? Nasaan? May dala ka ba? Dress? Bulsa? Wika nito. Itinuro ang lugar na kinaroroonan nila kanina. Mabilis pa sa alas 4 na lumangoy si Easton patungo sa kinaroroonan nila kanina. Nakita niya ang inhaler na sinasabi ni Sofia kaya mabilis at maingat na dinala iyon sa batang babae. Kinuha nito iyon at maagap na ginamit. Maya-maya pa ay naging maayos na ang paghinga ni Sofia. Pinuhat ito ni Easton patungo sa dulo ng lawa. Salamat Easton. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wika ni Sofia nang maibaba niya ito sa damuhan. Ayos lang, ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan mo pa akong yayain na lumangoy. Samantalang alam mo na may hika ka pala, umingon sa Sofia. Ito na lang pagkakataon na magawa ko ang mga ganitong bagay. Sigurado, kapag nagpaalam ako, hindi nila ako papayagan dahil sakitin ako. Hindi mo pa rin dapat ginawa iyon. Pinakaba mo ako. Hindi maintindihan ni Easton kung bakit niya nararamdaman iyon. Bihira siya mag-alala, lalo na ang maging concern sa isang babae. Naalala tuloy niya ang kaibigan si Alaric sa best friend nitong si Katniss. Masyado rin ito kung mag-alala sa batang iyon. Ilang beses na niloloko ni Riker si Alaric na kaya raw ganoon ito sa isa sa mga kasamahan nila sa bahay ampunan ay dahil may crush daw si Alaric kay Katniss. Ganoon din ba ang nararamdaman niya kay Sofia ngayon? Hindi masama, naisip ni Easton. Maganda si Sofia at mukhang mabait din. May kalokohan ding taglay na lalo niya nagustuhan sa batang babae. Magkakasundo sila ni Sofia. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating sa Majorca, mayroon na siyang gustong maging kaibigan. Sus Mariosep Sofia! Mula sa kung saan ay narinig si Easton ng sigaw. Sabay pa sila napalingon ni Sofia para hanapin kung nasaan iyon at sinong sumigaw. Isang magandang babae na may maganda at mahabang bestida ang nabungaran nila. Bigla niyang naalala na ito ang panganay na anak ng babae ng mamumuno ng Royal House of Buckwood na ipinakilala kanina. Ito si Savannah. Anong ginawa mo? Bakit basang-basa ka? Nalipat ang tingin ni Sofia kay Easton. Naningkit ang mga mata nito. Ikaw ang magawa nito sa kanya? Savannah, no! Ako! Hindi na naituloy ni Sofia ang pagtatanggol sa kanya na magsalita uli sa Savannah. How dare you para dalhin ang kapatid ko sa ganitong gulo? Bastard! Galit na wika nito. Saka kinaladkad si Sofia palayo sa kanya. Naiwang natulala si Easton sa mga sinabi ni Savannah. Nakaramdam siya ng sakit dahil sa mga salitang binitawan nito. Naalala niyang bigla ang masasakit na salita ng mga taong inutangan ng kanyang ama, ang pangungutsari ng mga kapitbahay nila sa kanya. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Easton. Ganoon pa man, hindi nakaapekto ang mga iyon sa kasabikan niya na makasama uli si Sofia. Gagawa siya ng paraan. Laking pasasalamat ni Easton nang payagan siya ng mga magulang na bumisita sa Royal House of Buckwood ilang araw pagkatapos ng kasayahan sa lugar. Inamin niya na naging kaibigan si Sofia na kilala rin ng mga ito dahil kay Enrique. Natuwa ang mga magulang sa kaalaman na naging kaibigan niya ang kaibigan na namatay na anak. Ganoon pa man, sa pagbisita ay hindi niya nakasama ang mga magulang. Masyadong abala ang mga ito para masamahan siya. Ayos lang iyon kay Easton. Naiintindihan niya ang mga magulang. Isama pa na malaki na siya. Ano rin naman ang gagawin ng mga magulang? Samantalang gusto niya mapagsolo sila ni Sofia. Gusto niya ito makalaro.
naging masama man ang huli nilang pagkikita, gagawa siya ng paraan para maayos iyon. Siguro naman ay nakapagpaliwanag na si Sofia sa kapatid ng mga magulang nito. Malinis na ang pangalan niya sa mga ito. Pagdating sa palasyo ng mga Backwood ay hinarang siya ng mga gwardya. Tinanong ng mga ito ang pangalan niya. I'm Prince Easton of Royal House of Costa. Gusto ko sana makausap si Princess. Napatigil si Easton nang maalalang sinabi ni Sofia. Lady nga palang dapat na itawag dito. Lady Sofia, kaibigan niya ako. Puno ng kumpiyansa na pagpapakilala niya. Nagkatinginan ang mga gwardya ng palasyo. Ibig mong sabihin, ikaw ang ampo ng prinsipe? Kumunot ang noo ni Easton. Ano kung siya ang isang ampo ng prinsipe? Sa sarili nga nilang palasyo, wala makapagsalita sa kanya ng ganoon. Bakit dito sa mas mababa pang Royal House ay tila kinukutsa yata siya? May problema ba? Kaibigan ako ni Lady Sofia. Tinawanan siya ng gwardya. Si Enrique ang kaibigan ni Lady Sofia, hindi ikaw. Isa ka lamang ampon, wala ka namang dugong bughaw. Hindi dapat nakikihalubilo si Lady Sofia sa mga kagaya mo lamang. Nainis si Easton sa narinig. Ang baba ng tingin niya sa sarili. Akma magsasalita na sana siya nang may lumabas mula sa pinto. Nakilala agad niya si Savannah. Kasunod ang isang matandang babae na carbon copy nito. Mukhang matandang babae ang ina ni Savannah at Sofia. Sa pagkakalapit niya ngayon sa panganay na prinsesa, ay napansin na may pagkamature na pala ang mukha nito. Sa tansya niya ay masatanda ito sa kanya ng 2 taon. Nasa mukha ni Savannah katarayan na nakapinta rin sa mukha ng ina nito. Nagtanong si Savannah sa mga gwardya sa wikang Espanyol. Dahil hindi pa ganoon kabihasa sa wika, hindi naintindihan iyon ni Easton. Ganoon din ang nangyari na sagutin ng gwardya ang tanong. Naniningkit ang mga mata ni Savannah nang kausapin siya at hinawakan pa ang balikat niya. Kaibigan, pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid ko, hindi mo siya pwede maging kaibigan. Dapat, hindi nakikipagkaibigan ng kapatid ko sa kagaya mong ganyan ang ugaling kagaya mo. Sa gulat ni Easton ay tumawa ang inang dukesa ni Savannah. Gusto niya mapakunot noo. Hindi man lumaki sa isang magandang pamilya, marunong pa rin siya ng mga tamang asal. Tila pinapaboran pa kasi ng dukesa ang pangungutya sa kanya ng anak nito. O siya bang kinukwento mo sa amin, Savannah? Ang nakilala ni Sofia sa party. Tumango sa Savannah. Yes, ma. Hindi dapat nakikipagkaibigan si Sofia sa mga kagaya niya. May pagkabastos, pero hindi naman natin siya masisisi dahil hindi naman siya pinalaki ni royal family. Hindi nga totoo ang royal blood na nanalalaytay sa kanyang ugat. Isa lamang siyang ampon. Masyado siya nakakaawa. Pinaikot pa nito ang mga mata, pagkatapos ay inilabas ang pamaypay. Hindi naman nagsalita ang ina ng babae. Sa halip, ipinagtaasan lang si Easton ng isang kilay. Mukhang ayos lang sa dukesa ang sinabi ng anak. Bigla, naalala niya ang mga kontrabida sa pelikula sa itsura na mag-ina. At sa lagay niya ngayon, ay siyang inaapi-api ng mga kontrabida. Mali yata siya nang inakala na magkakaroon na ng bagong simula sa pili ng mga Costa. Ang akala niya ay hindi na niya mararanasan muli na kutsain ng iba. Pero nakalimutan niya na sa piling pa rin siya ng mayayaman. Hindi ba ang mga ito nga ang madalas na magaling mangutya sa mga taong hindi naman talaga dapat kabilang sa mundo nila? Kung dati ay ang pagiging mahirap ni Easton ay nagiging dahilan kung bakit tinitingnan siya na mababa, ngayon ay ang pagiging ampo naman. Hindi na ba talaga matatapos ang pangungutya sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng kaibigan, ang magkaroon ng kalaro, pero hindi lahat ng swerte ay nasalo ni Easton. Ganoon pa man, ipinangako niya sa sarili na balang araw, ang mga ito naman ang luluhod sa harap niya. It is so beautiful, Savannah. I'm so happy for you. Sinserong wika ni Sofia sa nakatatandang kapatid nang ipaalam nito ang isang napakagandang balita. Ibinalita kasi ni Savannah na nagpropose na si Chris. Ikakasal ng mga ito. Matagal na niyang gusto mangyari iyon sa kapatid. After all, hindi na pabata si Savannah. Pero ang pinaka nakapagpasaya kay Sofia ay ang katotohanan ng ikakasal ito sa isang napakabuting lalaki. Si Sofia ang una nakilala kay Chris. Naging kaibigan niya ang lalaki na mag-aral siya ng kolehiyo sa bansang Paris. Magkaibang kurso nilang dalawa, pero dahil kapitbahay niya ang lalaki sa apartment na tinitirhan doon, ay naging malapit sila sa isa't isa. Siya ang naging daan para magkakilala sina Chris at ang ate niya.
Nang unang beses na ipakilala ni Sofia kay Chris ang kapatid, ay nabighani na ang huli sa angking ganda ni Savannah. Ganoon pa man, hindi makagawa ng move ang kaibigan sa kanyang kapatid. Masyadong playgirl ang kanyang kapatid. Hindi ito nawawala na nobyo. Isama pa na lahat na naging nobyo nito ay mayayaman. Estudyante pa lamang sila noon ni Chris at hindi rin ganoon kayaman sila Chris. Isang small-time businessman lang ang ama ng kaibigan. Ngunit kahit ganoon, hindi nawala ng pag-asa si Chris na isang araw ay maaari rin ito mapansin ni Savannah. Nagsikap si Chris sa buhay. Ang maliit na business ng ama, ipinalago nito sa edad na 34, ay naging matagumpay na ito. Ang maliit na businessman ay naging isang malaki ng korporasyon at si Chris na ang CEO niyon. Nang maabot ng kaibigan ang ganoong estado ng buhay, ay napansin na ito ni Savannah. Isang taon din ang tinagal ng relasyon ng dalawa. Ang pinakamahaba ni Savannah, kaya masasabing seryoso na rin ang kapatid sa kaibigan. Masayang masaya si Sofia sa mga nangyari. Kahit hindi niya ganoong kagustong ugali ng kapatid at hindi sila magkasundo sa maraming bagay, kapatid pa rin niya si Savannah. Magkadugo sila. Masaya siya sa tagumpay nito. Ganoon din naman siya kay Chris. Umaasa siya na sa pagsasama ng dalawa ay magbabago ng kapatid. Hindi ba't wala na siya nabalitaan na nagawa nga nitong kalokohan mula na maging ito at si Chris? Kontento na si Savannah sa kaibigan niya. Alam din niya na masaya si Chris dahil matagal na nitong pinapangarap ang kapatid niya. Siyempre napakaganda. Tiffany's latest collection lang naman ang singsing at napakalaki ng bilog na brilyante nito. I absolutely love it. I can't say no to it. Ngingiti-ngiti pang wika ng kapatid habang ipinapakita sa kanyang singsing. Napakunot ang noo ni Sofia. Bakit ganoon magsalita si Savannah? Bakit parang ang dating ay tinanggap lang nito ang proposal ni Chris dahil sa singsing na ibinigay ng lalaki? May mali ba siyang isipin na mahal talaga ni Savannah si Chris kaya ito pumayag sa gusto ng kaibigan niya? Tama bang hinala ng mga nakakarami na kaya lang tumagal ang relasyon ni na Savannah at Chris ay dahil masyadong generous ang kaibigan sa kapatid? Sa pagkakaalam niya, ibinubuhos ng kaibigan niya ang kayamanan sa luho ng kanyang kapatid. Alam kasi ni Chris na magiging masaya si Savannah roon. Nagbubulag-bulagan ba siya? Ayaw niyang isipin, lalo na at ramdam niyang masaya si Chris sa buong panahon ng relasyon nito at ng kapatid dahil lagi siyang binabalitaan nito. Pero paano kung nagbubulag-bulagan din si Chris? Lalo na at magtatagal ng pangarap ng kaibigan ng kapatid niya. Hindi naman niya masisisi si Savannah na maging mataas ang pangarap nito, ang maging mayaman at makapangyarihan. Nang mahirap kasi para sa kapatid ang nangyari sa buhay nila, halos isang dekada nang nakakaraan, kung saan tinanggal na bilang isa mga royal houses Majorca Island ang Royal House of Buckwood. Ang palasyo kasi nila ang pinakawala namang nagawa sa buong Majorca, kaya minabuti na lang natanggalin iyon. Maraming royal houses sa Majorca, kaya pinanatili ng mga iyon dahil ang mga nobility family na nagtuloy ng linya ay ang mga tumutulong para sa lalong ikagaganda ng Majorca. Sa kaso raw nila, sa loob ng maraming taon ay halos walang kumikilos para maging maayos ang sistema sa Majorca, kaya minabuti na lamang na huwag na iyong kilalanin pa. Nawala ng kapangyarihan ang pamilya nila sa Majorca Island, hanggang tuluyan na nawala ang linya nila sa buong Espanya. Ikinalungkot ng iyon ng kanilang mga magulang kaya napabayaan ang kanilang negosyo. Dahilan para malagay sa alanganin ang pampinansyal nilang pangangailangan hanggang sa panahon na matay na mga ito sa karamdaman sa halos magkasunod na taon kamakailan. Dahil sanay sa mga luho ay hindi matanggap ni Savannah ang pagkawala ng kapangyarihan kayamanan nila. Kaya para maibsan niyon ay sumasama ito sa mayayamang lalaki na pupuno sa mga luho nito. Dahil maganda si Savannah, hindi na maging mahirap para sa kapatid niyang gawin iyon. At sa nakalipas sa mga taon, ay ganoon ang naging takbo ng buhay nito. Ilang sandali pa nakalipas, ay nagpaalam na si Savannah na aalis ng apartment at tinitirhan ni Sofia. Mukhang sadyang dumaan lang ito roon upang ipakita ang singsing na natanggap. Hindi na niya ipinagtaka iyon. Bihirang pumuntang kapatid sa maliit na apartment niya. Sa klase na pamumuhay na mayroon ito ngayon ay hindi niya masisisi si Savannah. Her sister lived elegantly, she lived a simple life. Nag-aral ng fashion design si Sofia sa Paris. Pero sa halip na pagyamanin ang natapos sa ibang lugar kung saan siya sisikat,
ay minabuti na lang niya magsilbi sa Majorca Island. Malaki naman ang Majorca Island at hindi naman ganoon kasikat at karangya kagaya ng mga bansang London at France, kung saan gusto ng mga magulang noon na buuin niya ang career ay masaya siya sa bansa nila. Ayon kasi sa mga ito, marami pa raw magagandang oportunidad kung sinubukan lang niya na palakwakin pa ang pinag-aralan. Hindi raw ganoon ang buhay na nababagay sa kanya. Sa kabilang banda ay naiintindihan naman niya ang mga magulang. Lumaki sila sa mayaman, matapobre ang kanyang ina, mapagmataas kagaya ng kapatid. Siyempre, ay gugustuhin ng mga itong mataas din para sa kanya. Ngunit hindi kagaya ng kanyang pamilya, gusto lang niya mamuhay ng simple. Maganda naman ang dressing shop na pinapasukan ni Sofia. Isa itong dress shop na paggawa ng wedding dress, ang specialization at iba pang gown. Yun ang pinakamalaki at pinakamagara sa buong Majorca at madalas pa nga ay dinadayo iyon ng taga-iba pang malalapit na lugar sa isla dahil sikat iyon. Dahil doon, madalas siyang abala na ikinababahala karamihan dahil napabayaan na raw niya ang kanyang sarili. Paano kasi ay lagpas na sa 30 edad niya ay hindi pa raw siya nagkakanobyo kahit kailan. Minsan ay naiisip na Sofia na hindi na siguro darating lalaki para sa kanya. Marami ang nagtataka ang sumilo sa kanya, pero sa tuwina ay wala siyang makita na kagusto-gusto sa mga ito. Sinubukan naman niya na makipag-date para tingnan kung may nararamdaman. Pero ni isa ay wala nakapagparamdam sa kanya ng damdaming nararamdaman dapat ng taong umiibig. Walang pakiramdam na kagaya ng nararamdaman noong itinigil niya ang pag-iisip. Sa tuwina ay naiinis siya sa sarili dahil madalas na hinahanap ang ganoong pakiramdam sa mga lalaki na kilala, kaya hanggang ngayon ay single pa siya. Napakabata pa niya noong naramdaman iyon. Masasabi ba niyang pag-ibig iyon? And for all she knew, baka nga hindi na siya naaalala ng lalaking iyon. Sa dami ng mga babae nito ngayon, malamang ay talagang hindi na nga. Itinuon na lang niya ang pansin sa paggawa ng ilan sa mga trabaho. Naaalala niya nag-text ang isa sa mga co-designer at may ipinadalang design sa email na gusto raw nitong tanungin kung ano ang verdict niya. Binuksan ni Sofia ang kanyang email, pero bago pa magawang mag-sign in ay umago sa kanyang atensyon ang balita na basa sa homepage ng mail website. Isang balita mula sa House of Costa, ang pinaka-namumunong royal house sa buong Majorca. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang buong artikulo. Nasa alanganing sitwasyon ang buong Majorca. Bro, okay ka lang ba? Naninigurong tanong ni Alaric kay Easton. Isang linggo rin na nanatili ang malalapit niyang kaibigan sa Majorca upang damayan siya. Ngayon, ay nasa isang malaking krisis ang buong Majorca Island. Kasalukuyan nasa masela na kondisyon ang kanyang pinsang si Renato na hari na ngayon ng isla dahil sa isang malagim na car accident kamakailan. At sa kasamaang palad, ay namatay pa ang asawa nito dahil doon. Nasa isang matinding pagluluksa ang buong isla dahil na rin sa malagim na nangyari. Kakatapos lang na inilibing ni Verona ang asawa ni Renato at Reyna ng Majorca. Sa buong oras ng burol, ay nasa tabi ni Easton sina Nimbus, Riker, Jonas, Blake at Alaric para damayin siya sa mabigat na pinagdaraanan. It was a very tragic incident for his family. Nahihirapan si Easton na hawakan ang sitwasyon. Hindi siya sanay sa ganito. Puno ng kalungkutan ng palasyo. Isama pa na alam niyang lubos na naapektuhan si Jenna, ang anak ni Renato, sa mga nangyayari. Mula nang sumikat si Easton bilang international model na nagsimula sa pagkadiskubre sa kanya nang minsan ma-feature ang buong pamilya ng Royal House of Costa sa isang international magazine na naglathala ng mga kilalang pamilya na mamahala sa bansa may monarchical government ilang taon na nakalilipas, ay bihira na siyang umuwi ng Majorca. Kung may kasayahan na lang o kaya may importanteng pangyayari na kailangan ng presensya niya. Masyado na siyang abala sa buhay niya, sa labas ng palasyo at sa career. Isama pang hindi naman malaki ang responsibilidad niya sa Majorca dahil sa kanyang pagiging pangalawang linya lang na mamahala ng isla. Si Renato na ngayon ang namamahala roon and he was doing very well. Naniniwala siya na hindi na nito kailangan ng tulong niya. Pero mali pala na basta na lang hinayaan ni Easton ng pinsan at hindi na nag-abala pang tumulong sa mga gawaing pampalasyo. I'll be alright. Ano namang tingin niyo sa akin?
I can handle this, paniniguro niya sa kaibigan. Hinawakan ni Nimbus ang balikat niya. Nag-aalala lang kami sa'yo. Alam namin na mabigat para sa'yo ang lahat ng ito. Ilang taon pa lamang mula nang mamatay si tita at pagkatapos ay anong nangyari naman kay Renato at sa pamilya niya. Alam namin na hindi kayo malapit sa isa't isa ng pinsan mo, pero pamilya mo pa rin siya. A family is still a family. And with all the responsibilities that he left, itinaas ni Easton ng kamay para patigilin sa pagsasalita ang kaibigan. I know. Nandiyan naman si Roy. Aalalayan niya ako. Aniya. Ang tinutukoy ay ang kanang kamay na tauhan ni Renato na nagpresentang tulungan siya sa pag-aasikaso ng mga naiwang gawain ng pinsang hari. Tumangutango si Nimbus. Alright, kung may problema ka, you can always call us. Kilala ka namin. Hindi magiging madali para sa iyong lahat ng ito dahil hindi ka naman sanay sa pamumuno. Kaibigan mo kami at kami rin ang nag-aalaga na shares mo sa ating kumpanya. Lagi kaming nandito pero sana maging maayos ng lahat. Ilang sandali pa ay nagpaalam ng kaibigan sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagsusuporta ng mga ito sa mabigat na pinagdadaanan sa kasalukuyan. Pero sa pag-alis ng mga kaibigan ay purong kahangkugan ang naramdaman niya. Time to face reality, Easton. Sad ng isang bahagi ng isip niya. Pagkaalis ni Nimbus ay dumiretso si Easton sa library ng palasyo. Doon ay kinuha niya ang folder na nakapatong sa dulong mesa. Napatiimbagang siya kahit hindi pa niya nababasa ang laman niyon. Paano kasi ay napaliwanag na iyon ni Roy kahit hindi pa niya nababasa. Hindi niya gusto ang nalaman. Kaya hindi na siya nag-abala pa na buksan o sabihin iyon sa mga kaibigan. Pero hindi na niya pwedeng takasan pa ang kanyang kapalaran. Walang kasiguruhan ang maaaring mangyari kay Renato. Naging masama para sa pinsan ang aksidente at malubha ang kalagayan. Isang linggo na itong comatose at hindi pa rin masabi ng mga doktor kung hanggang kailan sa kondisyon iyon. Dahil sa nangyaring trahedya, marami ay nagtatanong kung ano na raw ang maaaring mangyari sa isla. Hindi maaaring si Jen ang mamumuno dahil 8 taon gulang pa lamang ang bata. Wala pa itong kakayahan. Technically, si Easton ang papalit bilang hari. Sa nakalipas na mga taon kasi ay hindi naging maganda ang pangyayari sa aspetong pangkalusugan ng pamilya Costa. Namatay sa sakit sa pusong ama ni Renato 10 taon nang nakakaraan. Ilang taon nang lumipas ay ang ina naman nito ang namatay dahil sa depresyon. Ang mga magulang naman niya sina Princess Rhea at Prince Harold ay ganoon din. Si Princess Rhea ay namatay dahil sa sakit na breast cancer at si Prince Harold ay dahil sa komplikasyon din sa puso. Wala nang sino man ang maaring mamuno galing sa Royal House of Costa kung hindi si Easton. At kahit hindi pa man sigurado ang lagay ni Renato ay nagsisimula na magpanik ang mga tao sa maaring imposibleng pagkabuhay nito. Kaya inihahanda na ni Easton kung sakali man na mangyari ito. Pero bago mangyari iyon, may mga certain requirements muna bago niya makuha ang titulo. Pinuklat ni Easton ang folder at tumambat sa kanya iba't ibang larawan ng mga babae. Pinararaan niya ng tingin ang bawat larawan. Lahat sila ay magaganda, sophisticated and elegant, pero walang kahit sino sa mga profile ng mga babaeng ibinigay ni Roy ang umagaw ng atensyon niya na maaari maging kandidata para maging reyna niya. Kailangan ni Easton na maging reyna kung siya ang papalit kay Renato sa pwesto nito. Sa lahat ng sinasabi ni Roy na responsibilidad niya, ngayon nasa malubhang kalagayan si Renato para sa kanya, ang requirement na iyon ang pinakamahirap. Hindi naman sa may problema siya sa mga babae. Kilala siya bilang playboy. Hindi niya itinatanggi iyon. Pero iba na ang usapan ngayon. It was a lifetime commitment. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa makita ni Easton ang sarili na nakikipag-commit sa ibang babae. May pagkakataon din naman kung saan tinangkani niya na subukan iyon. 32 years old na siya nang subukan na makipagrelasyon ng seryoso sa isang babae. Mabait, maganda, at mayaman din ang pamilyang kinabibilangan na naging nobyang si Camille. Wala siya makitang problema. She was a good catch. Alam niya na magiging perpektong babae si Camille para maging asawa niya at maging ina na magiging anak. Ngunit wala pang 1 buwan na itinanggal ng relasyon nila ay hindi rin niya nakayanan na panagutan ang relasyon. Nakakaramdam pa rin kasi siya ng atraksyon sa ibang babae at dahil ganoon din ang mga ito sa kanya ay hindi niya napigil ang patulan hanggang na-realize ni Easton na hindi niya kaya maging faithful.
Kahit na ba ibinigay na sa kanya ang isang perpektong babae, hindi pa rin pala niya kayang mahulog dito. Sa tingin ni Easton, kaya ganoon siya ay dahil na rin sa sinabi ng biological father niya noon. May lahi raw na hindi nagpapatali at babaerong pamilya nila. Wala raw silang kakayahan na magmahal. Noong bata pa siya ay hindi siya naniniwala roon. Napalaki naman kasi siya ni na Princess Rhea at Prince Harold. Ngunit kahit maayos babae ganoon, tuwing nakakita ng mga babae ay wala siyang maramdaman na kakaiba maliban na lang sa pagnanasa sa mga ito. Crushes he had, but love, hindi niya masasabi. Masaya lang siya sa company ng babae, ng iba't ibang babae actually. Isama pa na ang mga babae ang unang lumalapit sa kanya. Nagiging mabait lang siya sa mga kagustuhan ng mga ito. Pero ganoon pa man, wala pang babae na kasilo ng puso niya. At ngayon, itong kanyang problema. Ngunit, masisisi ba ni Iso ng sarili? Gusto niya maniwala sa pag-ibig dahil nakita na niya ang dalawang malapit na kaibigan na tinamaan niyon. Kagaya ni Nimbus na sa simula pa lang ay galit na kay Audrey. Pero nakita ni Easton kung gaano kamahal at kakontento ni Nimbus sa piling ni Audrey. Ganoon din si Alaric. Alam nila na simula pa lang ay matindi ng tama nito sa matalik na kaibigan. Gusto rin na maramdaman iyon ni Easton pero tila wala ng pag-asa. Walang sino man, kahit ang mga babaeng nasa larawan, ang nakapagpatibok ng puso niya ng malakas at nakapagparamdam ng intense sa damdamin kagaya na lang ng sinasabi ng mga kaibigan. Siguro nga ay tamang kanyang ama, nasa lahi nga nila iyon. Tinawagan ni Easton si Roy nang pinasadahan uli ang mga larawan at walang makitang kainte-interes sa mga babae. Sila na ba ang lahat na pwedeng pagpilian? Hindi naman po, Your Highness. Pwede kayong pumili na commoner. Basta dito sila nakatira sa isla. Ang profile na ibinigay ko sa inyo ay ang mga ladies and princesses buhat sa mga royal houses. Masabuti kung makakapili ka na sa kanila. We have a lot of royal houses but you were only able to gather the profiles of these very few ladies. Sigurado ka kompleto na sila? Yes, maliban sa royal houses that has been removed by the monarchy, katulad ng Royal House of Buckwood, the Royal House of... Pinatigil ni Easton ang pagsasalita si Roy nang marinig ang pinakakontrobersyal na Royal House. Nagpanting ang tainga niya pero naging interesado rin. Nalaman niya ang balita na ilan sa mga Royal Houses sa Mahorca na walang masyado nagagawa para sa estate. Isa sa mga iyon ang Royal House of Buckwood. Merong 2 ladies ang Buckwood, tama? Ibigay mo sa akin ang kanilang mga profiles. Ngayon din, tumalima agad si Roy sa kanyang utos. Wala siyang kaibigang maituturing sa Mahorca dahil mula na mangyari ang ginawa sa kanya sa palasyo ng mga Buckwood ay hindi na niya muling nilapit ang sarili sa iba. Nakontento na lang siya sa sariling palasyo pero hindi ibig sabihin niyon ay nakalimot na siya sa lahat. Ilang sandali ang lumipas ay nasa kanya na ang larawan ng 2 dating prinsesa. Unang natagpuan ng mga mata ni Easton ang larawan ni Savannah. Hindi katakataka ang kagandahan nito. Sa nakitang ugali ng babae noong 2 dekada na ang nakararaan, duda ba pa siya na pahuhuli ito sa karamihan? She still had that elegant princess beauty even if she had lost her royal title. Masasabi rin niya na sa lahat ng larawan ng mga prinsesa na ibinigay ni Roy, si Savannah pinakamaganda. Meron itong ganda na akmang-akma para maging reyna. Pinagsawang muna niya ng tingin kay Savannah bago tiningnan ang larawan ng kapatid nitong si Sofia. Bahagya pa siyang nagulat na makita napakalaki ng pagkakaiba nito sa nakatatandang kapatid. Napakasimple lang ng hitsura ni Sofia. May kaunting makeup sa muka. Simple at pangkaraniwang damit lang ang mga normal na tao ang ayos. Wala sa hitsura na dating prinsesa ang babae. Pero ipinagtataka pa ba niya na maging ganito si Sofia ngayon? After all, hindi ba kinaiinisan din ito ang bestidang suot nung una niya nito nakita sa kasayahan? Hindi pa rin nakakalimutan ni Easton si Sofia sa kabila ng lahat. Ang dalaga ang dahilan kung bakit niya naranasan na makutsa uli ng mga tao. Dapat ay magalit siya dahil hindi man lang siya nagawang ipagtanggol ni Sofia noon. Dahil kung ginawa iyon ng dalaga, bakit siya pinagmalupitan ng ina at kapatid nito? Ganoon pa man, bakit nakaramdam siya ng kakaibang tibok sa kanyang puso ngayon nakita uli sa Sofia kahit sa larawan lamang? Napahawak si Easton sa baba habang pinagpapalit-palit ang tingin sa larawan ng 2 babae.
hanggang sa tumuo na lang ang mga mata sa iisang larawan dahil may naiisip kapag nakikita iyon. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawala ni Easton sa kanyang mga labi. Napasugod si Sofia sa bahay na tinitirhan ni Savannah nang malaman ng isang hindi kaaya-ayang balita. Break ng engagement ng kapatid kay Chris. Dahil sobrang nasaktan ng kaibigan, ay tumawag ito sa kanya. Miserable ang lagay. Ilang beses niyang tinanong kung bakit, pero sinabi lang ni Chris na mabuting tanungin na lang niya si Savannah. Mabilis naman na natagpuan ni Sofia si Savannah. Natagpuan niya ito sa sala ng bahay at base sa bihis ay mukhang paalis. Ngunit hindi nagpapigil si Sofia upang kumprontahin ito. "Explain to me everything, Savannah," demand niya sa kapatid. Naglihe si Savannah ng tingin. "Walang may kasalanan sa amin ni Chris. Hindi ito inaasahang mangyari. Hindi ko pwedeng baliin ang utos ng palasyo." Kumunot ang kanyang noo. "Utos ng palasyo?" Huminga ito ng malalim. "Ako ang napili ng prinsipe para maging future queen." Nanlaki naman ang mga mata ni Sofia. Dahil nakatira siya sa Majorca, ay updated siya sa balita. Walang kakayahan si King Rodolfo at sino man na nasa linya nito ang maaaring mamuno. Kaya may usap-usapan na si Prince Easton ang maaaring pumalit. Hindi niya lubos akalain na magiging ganoon kabilis iyon. Ngunit ang mas hindi niya inakala ay kung bakit si Savannah pa sa lahat ng mga babae sa buong Majorca ang napili ni Prince Easton. Oo, tanggap niya na maganda si Savannah at malaki ang ganda sa karamihan. Pero hindi lang naman sa ganda na susukat ang lahat, sa ugali rin, at isang panghabang buhay na commitment ang kasal. Siguro naman ay alam iyon ni Easton. Bakit pipiliin ang binata si Savannah samantalang sinaktan ito ng huling 2 dekada na ang nakararaan? Nakalimutan na ba yun ni Easton? Bakit kaya nagawang piliin sa Savannah? Pues kung ganoon, hindi pa rin nalilimutan ni Sofia ang lahat na nangyari noon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita mula sa bintana ng palasyo na dumating ang isang magarang karwahe sa palasyo nila. Kaagad na lumakas ang tibok ng puso niya nang makilala ang karwahe. Galing ito sa Royal House of Costa. Wala siya maisip na maaaring bumisita sa kanya na taga roon kung hindi si Enrique lamang, pero namayapa na ito. Isang tao lamang ang kanyang naisip, si Easton, nasabik si Sofia. Bumaba siya at akmang pupunta na sa main entrance ng palasyo nila kung saan alam dediretso si Easton para salubungin sana ito. Pero natigil siya nang marinig ang pagsita ng mga gwardya nila kay Easton. Kasunod niyon ay narinig din ang mga mapanlait na salitang binitawan ni Savannah, pati na rin ang kanyang ina. Maaring bata pa si Sofia, pero matalas ang isip niya. Hindi magagandang salita ang binitawan ng mga ito. Siguradong nasaktan si Easton sa mga salitang iyon, at sa kaalamang nasaktan ng batang lalaki ay tila ganoon din siya. Hindi dapat ito ginanoon ng pamilya niya. Napaiyak siya dahil hindi niya ipagtanggol si Easton. Matagal-tagal din bago siya nakakilo sa pwesto dahil masyado siyang nabigla sa narinig. Nakabalik na mula sa main entrance ang kanyang ina at si Savannah nang sa wakas imagawa na niyang kumilos. "Hindi ninyo dapat iyong ginawa sa kanya. Sinaktan niyo siya, akusa niya. He deserves it. Dapat alam niya kung saan siya lulugar. Isang lalaki na punong-puno ng tiwala sa sarili. At hindi ko siya kayang patawarin doon sa ginawa niya sa'yo sa lake. Ano nga ba ang dapat asahan sa kanyang badoy na attitude? Hindi naman siya totoong royal blood," sagot ni Savannah. Mature na ang isip ng ate niya, sa kabila ng batang edad pa lang dahil madalas sa kasama ito ng kanyang ina. At hindi rin kasi mahilig makihalubilo si Savannah sa mga bata. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala siyang kasalanan? Ako ang may kasalanan," pagmamaktol ko. "Tumigil ka, Sofia. Hindi ako naniniwala na kaya mo yung gawin. Isa kang bata na galing sa Royal House. Kapatid kita. Hindi ko yung inaasahan sa'yo, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo." Pagkatapos niyon ay iniwan na siya ng ina at kapatid. Tama si Savannah. Hindi niya inaasahan na gagawin ng isang kagaya niya iyon. Lalo na siyang sakitin pa. Iyon ang unang beses na ginawa ni Sofia ang ganoong bagay at masasabi nag-enjoy siya sa karanasan na iyon. Pero naman hindi niya gagawin ang bagay na iyon. Nakakapagod ding manirahan kasamang royal family. Gusto niya makaranas ang ginagawa ng normal na bata.
Sa kasayahan lang niya iyon siya nagkakaroon ng pagkakataon dahil abala ang lahat. Nakatakas siya sa kasayahan at bonus pa na nakasama niya si Easton. Parang napaka-adventurous ang lalaki. Naalala niya sa batang lalaki ang namatay na kaibigang si Enrique. Namimiss niya ang kaibigan. Masaya siya na kasama ito. Pero sa kung anong dahilan, pakiramdam niya ay doble nararamdaman ang saya ng kasama si Easton. May kung ano sa batang lalaki na hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niya na dahil sa nangyari ay hindi na niya matutuklasan pa kung ano iyon. Mula sa araw na iyon, sigurado siyang kamumuhian na ni Easton ang pamilya niya. Sa isipin na iyon, ginupo ng matinding kalungkutan ng kanyang puso. Napagdesisyon na ni Sofia na dumalaw sa Royal House of Costa. Alam niyang doon din matatagpuan ang lalaking kailangan niyang kausapin. Hindi na lang basta hahayaan ni Sofia na mangyari ang ganoon sa relasyon ng kanyang kapatid. Hindi rin niya gusto na sasaktan si Chris sa sitwasyon. Hindi naman niya masisisi ang magnobyo kung wala magawa ang mga ito. It was a royal command. Mahirap suwayin iyon. Ramdam niya na takot ang dalawa kaya hindi maipaglaban ang pag-iibigan. Ngunit gusto niyang ibahin ang sarili sa magnobyo. Gagawa siya ng paraan. Magiliw na tinanggap siya sa palasyo. Namukhaan siya ng mga gwardya kahit hindi na siya nakasuot ng damit na palaging sinusuot ng mga galing sa royal families. Gusto tuloy mapahiya ni Sofia sa mga nangyari. Mainit na tinanggap siya sa palasyo ng mga Costa. Pero noon ay malayong malayo ang naging trato ng kanilang palasyo sa ngayon ay magiging hari na ng Majorca. Pero hindi na niya maibabalik ang panahon. Kailangan na lang niyang mabuhay sa kasalukuyan at harapin ang lahat kahit alam niya na maari siyang mabigo. Ang prinsipe ay nakikipaglaro kay Prinsesa Jenna noong oras na iyon. Kung okay lang sa'yo na maghintay ng, "It's okay, wala pong problema," nakangiting wika ni Sofia. Ano bang isang oras na paghihintay? Alam niyang isang malaking pabor ang kanyang hihingin. Isama pa sa hindi maganda ang pinagdaanan nila ni Easton noon. Nararapat lang ang ganoon para sa kanya. Hindi naman ganoon katagal na naghintay si Sofia at nakitang bumaba sa isang grandiyosong hagdan si Easton. Nasa balikat pa nito si Princess Jenna na may malaking ngiti sa mga labi. Tila may humaplo sa puso ni Sofia na makita na nasa magandang kalagayan ang prinsesa. Naging mabigat ang pinagdaanan nito sa nakalipas sa mga araw. Kung siguro ay siya ang nasa katayuan nito ay magiging mahirap para sa kanya na tanggapin iyon. Pero nandoon si Easton sa tabi niya. Hindi iniwan ng binatang pamangkin. Kahit na ba kilala ito bilang iresponsableng prinsipe dahil bihirang pumunta sa palasyo at makialam sa mga royal duties. Ngunit ngayong nasa krisis ang pamilya, hindi naman talaga masasabing iresponsable ang binata. Kilala itong isang playboy, pero may puso rin ang lalaki. May kung anong gumulo sa isip at puso ni Sofia sa naisip na iyon. Sana magkaroon ito ng puso sa pakinggan din siya. Sofia? Bahagya pang nagulat si Sofia nang makilala siya ng prinsipe. Pagkatapos ng ginawa ng pamilya niya ay hindi na muli nagtagpo ang landas nilang dalawa. Mula noon, sa mga royal news at magazines na lang siya nasusubaybayan ang buhay ni Easton. Sa mga dyaryo na lang talaga namang hindi ito pinapalampas, basta may balita tungkol sa kanya, saad na isang bahagi na isip niya. Gusto niyang mairita dahil sa mga naiisip, pero bago pa niya magawa, ay nawala na ang lahat ng iyon na magtama ang mga tingin nila ni Easton. Bata pa lang si Sofia ay may asma na siya. Kapag napapagod ay madalas siyang hinihika at kinakapos ng hininga. Pero sa pagkakataong iyon, kahit hindi naman napagod ay tila nangyayari iyon sa kanya. Sa isang simpleng tingin lamang ni Easton, pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hininga. Pero hindi niya masisisi ang sarili. Napakagandang nilalang ni Easton, kaya hindi nakatakataka ang nararating na karir nito. Isa itong celebrity prince, an international model. Noong mga bata pa sila, ay hindi niya naisip na sasabak ito sa ganoon. May katabaan kasi si Easton, pero nagbago ito noong magbinata. He became lean and his body became a fantasy of a lot of people. At kahit ngayon ay nakasuot lang ang prinsipe ng simpleng t-shirt at pantalon, ay hindi maiwasin ni Sofia na paganahin ang imanasyon niya.
Isama pa na sa t-shirt na iyon ay mababakat ang tila pandesal na abs nito. Dapat yata ay isang Greek couple na lang ang nag-ampon kay Easton. Dahil sa lagay na iyon ng binata, he could certainly beat any Greek god for having a good body like that. But there was more. Umaakma ang sikat na linyang iyon sa isang marketing advertisement sa pagpapagana ng ihimanasyon ni Sofia. Paano ay hindi lamang naman kasi ang magandang katawan ni Easton ang napansin niya sa muling nilang pagkikitang iyon. Kasama na roon ang mukha ng binata na maaring iakma sa pamosong sinabi kay Helen ng Troy. A face that could launch 1,000 ships. Everyone should not miss those big and daring brown eyes, the perfectly symmetrical nose, and full lips of this devastatingly handsome prince. Pero ang pinaka nagustuhan ni Sofia sa mukha ng prinsipe ay tila naglalarawan iyon na kaya nitong protektahan ang kahit sino man na malapit dito, pero kasabay din ay nagtatagla ito ng gentleness na nagpapakita naman ng pag-aalaga. He was perfect. Hindi na nga siguro katakataka na maging ganoon ka-eratiko ang tibok ng puso niya sa simpleng pagtingin lang sa prinsipe. Kakaiba, oo, kagaya ng mga nararamdaman niya, makita lang ang mga larawan nito sa magazines. Iyon ba ay dahil sa ultimate crush lang niya ito o may iba pang dahilan? Gusto niya isipin na ibang dahilan, pero alam niya na wala siyang pag-asa sa kanya. Sa dami ng mga babae ni Easton, papansinin pa ba nito ang kagaya niyang simpleng namumuhay lang? Pero bakit ako naalala ni Easton? Bakit niya ako kilala? Sa naisip na iyon ay nabuhayan ng loob si Sofia. Ngunit gusto rin niya na sapukin ng sarili nang maalala ikakasal nga pala si Easton kay Savannah. Surely, nag-research naman siguro ang prinsipe tungkol sa magiging asawa, hindi ba? Kaya malamang ay kilala na siya nito. Ambisyosa? Your Highness, na makahuma si Sofia ay nagbigay galang siya sa prinsipe. Akma magbabaw siya nang hawakan nito ang balikat para pigilan. Napansin ni Sofia na tila may kakaibang dumaloy sa balat sa ginawang iwan ng binata. Cut the formality, Sofia. It's okay, ay, ngumisi si Easton. Nagliwanag yata ang buong palasyo sa ginawa nitong iyon kahit nabaramdam niya na may kakaiba sa ngiti. It seemed a little wicked. Nababaliw na yata siya dahil pakiramdam naman niya ay nakukulam siya sa ngisi lang na iyon. May narinig ka na ba na nakilala sa royal house namin bilang matapobre? Sarkastiko ang boses nito. Nagbalik sa realidad ang isip ni Sofia na wala lahat ng magagandang iniisip niya tungkol kay Easton. Kung ganoon ay hindi ka pa rin talaga nakakalimot. Kung gaano kadiretso ang pananagalog ni Easton ay ganoon din na kay Sofia. Natuto siya magsalita ng Filipino dahil sa nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Hindi kasi ganoon kagaling sa Ingles ang yaya niya. Kaya para makausap ito ng maayos, ay minabuti na lang niya na magpaturo ng wika nito. Dahil matalas ang isip, kahit bata pa lang ay mabilis siyang natuto. Nagamit din niya ang kaalaman sa wikang iyon na magkolehiyo siya sa London dahil mayroon siya naging malapit na kaibigan na isang Filipina. Sa tuwina, isinasanay nilang magkaibigan ang mga sarili na magsalita sa ganoong lingwahe kapag magkasama sila kaya hanggang ngayon ay bihasa pa rin siya roon. Ano po ang pinag-uusapan ninyong dalawa, Tiyo? Curious sa tanong ng 8 taong gulang na prinsesa. Itinuon ni Easton ang tingin sa pamangkin. Mga bagay na dapat ay hindi mo na marinig, kaya ang mabuti pa, pumunta ka na sa iyong yaya. Mamaya na ulit kita pupuntahan, okay? Tumingin sa kanya si Jenna, saka tumango kay Easton. Sumama ang bata sa yaya nito. May palagay ako na nagpunta ka dito sa palasyo dahil may mahalaga kang sadya, tama ba ako? Wika ni Easton nang mapag-isa na lamang sila sa hall ng palasyo. Tungkol ito kay Savannah, diretsahang sabi ni Sofia. Siguro naman ay nararamdaman mo na kung bakit kailangan pa kitang kausapin tungkol dito. Kung ganoon, ay importante nga yun. Okay lang ba sa'yo na pag-usapan natin ito sa ibang lugar? Siguro sa garden, habang naglalakad-lakad. Sandali nag-isip si Sofia sa mas ikabubuti ng sitwasyon nila ngayon. Inisip niya kung appropriate na maglakad sila sa hardin ng mga ito. Minsan na siya nakarating sa hardin ng palasyo at alam niya bukas iyon sa publiko. Appropriate ba na makita siya ng publiko kasama ang prinsipe? Huwag ka mag-alala. Doon kita dadalhin sa Miss Garden sa likod. Hindi iyon bukas sa publiko at kung natatakot ka naman na maligaw, well, kabisado ko ang bawat pasikot-sikot niyon. Sa sinabi ni Easton, ay napapayag na si Sofia. Nag-umpisa silang maglakad sa Miss Garden na hindi naman ganoon kalayuan sa hall dahil may shortcut pala papunta roon.
Sinalubong ni Sofia ng berdeng paligid dahil ang pader ng maze na iyon ay nababalutan ng mga halaman. Kumapit ka sa akin, wika ni Easton na magsimula sila maglakad. Kumunot ang noo ni Sofia. Bakit ko gagawin? Baka maligaw ka. Nagtaas siya ng isang kilay. Sinasabi lang ba iyon ni Easton dahil nag-aalala ito sa kanya o gusto lang siya nito matsansingan? Ambisyosa ka talaga, Sofia. Bakit naman gagawin ni Easton iyon samantala ang gusto niya ay si Savannah? Umiling si Sofia maya-maya. I can manage. Isa pa, baka may makakita sa atin dito kahit na. Sabi ko sa'yo, private ito. Saka ano naman kung may makakita sa atin dito? Alam ng lahat na pakakasalan ko ang iyong kapatid. Iisipan pa ba nila ako ng masama? Iniisip niya ang mga hardinero ang maaring makakita sa kanila. May punto si Easton. Pero malanding nila lang ang binata. Kilala na niya ito ng husto. What if he hit two birds with one stone? Isa iyon sa problema. Dahil magpapakasal ka sa aking kapatid, samantalang alam naman ng lahat na galit ka sa kanya. Tumaas ang isang kilay nito. Huh? Everyone? As far as I know, hindi ko kailanman sinabi sa publiko ang ginawa ng kapatid mo sa akin noon. So that's it. Hindi mo naman talaga gusto ang kapatid ko. I knew it. Tama ako. Ginawa mo lamang iyon para magmukhang tanga ang kapatid ko. Hindi ko papayagan ito. Sino ka para sabihin sa akin yan? Pagkatapos ang ginawa ng pamilya mo sa akin, lalo na ang kapatid mo? Napakatagal ng panahon nun. Bakit kailangan mong gawin ito, Easton? Hindi mo itinatangging galit ka pa rin kay Savannah. Alam ko ang lahat ng mga nangyari noon. Ramdam ko rin na nasaktan ka. Kaya ikinabahala ko ang lahat na nangyari ngayon. Ginagawa mo ba ang lahat na ito bilang paghihigante kay Savannah? It doesn't matter if that is the reason. Mukhang gusto rin naman niya ang maikasal sa akin. Hindi siya tumanggi. Iyon ay dahil natakot siya sa'yo. So please, Easton, please tigilan mo ng kapatid ko. May fiancé na si Savannah. Ikakasal na siya sa iba. With your news, parang lalo pa akong ginanahan na pakasalan siya. Tumingin siya kay Easton. Makikita mo sa mga mata nito ang kapilyuhan. Iyon ang nakikita niya sa prinsipe ngayon. But a beautiful one. Sagot naman ng maarting isip niya. Wala kang puso. Alam ko, yes, revenge is not a rational thing to do. Pero malay mo naman, kapag nagkasama na kami ay magbago iyon. Nakita ko na si Savannah. Isa siyang kaakit-akit. Lahat ng lalaki ay gugustuhin makasama siya. Ang ganda rin niya, tama lamang para maging reyna. Pero hindi ang kanyang ugali. Gusto sanang ibulala si Sofia. Ganoon na lang ba talaga ang lahat ng lalaki ngayon sa mundo? Ang habol lang sa babae ay ganda? At saka, bakit si Savannah lang ang maganda? Marami rin naman ang nagsasabi na maganda rin siya. Siguro nga, simple lang ang kagandahan niya. Pero okay lang naman iyon, hindi ba? Hindi sobra, hindi kulang, eksakto lang. Pero bakit ba niya naiisip ang mga iyon? Iyon ba ay dahil gusto niya mangarap na sana siya na lang ang pinili ni Easton na pakasalan? Na kahit alam na ganti lang iyon, ay magiging maayos siya dahil gusto naman niya ang prinsipe? And besides, kahit pigilan mo ako ngayon, hindi na magbabagong isip ko. Alam na ng publiko. Ayaw ko mapahiya. Kinakailangan ko ng reyna. Approve naman iyon na nakararami o hindi. And I am attracted to Savannah. Oo, maaring galit ako sa kanya at ginawa kong ganti ang pagpili sa kanya. Pero hindi naman iyo maituturing na ganti talaga, diba? Because she'll be a queen, she'll live a luxurious life. Again, tama ang prinsipe. Pero malay ba niya kung anong gagawing pagtrato nito sa kapatid? Paano kung maging ganda ni Easton kay Savannah? Gawin lang ito na trophy wife. Walang pagmamahal, walang affection. Kaya ba ni Savannah na mamuhay ng ganoon? Kung ganoon, wala na ba talaga akong magagawang paraan para baguhin ang isip mo? Nag-aalala lamang ako para sa aking kapatid at sa kanyang fiancé. Kaibigan ko si Chris, nasasaktan siya sa mga nangyayari. Ngayong alam ko na ang lahat ng balak mo, lalo ako nagkaroon ng urge na pigilan ka. Hindi ito tama, Easton. Gagawin mong trophy wife si Savannah para lang makapaghigante sa kanya? You let her feel neglected? Ganoon ba ang plano mo? Hindi yun deserve ni Savannah. Maaring nakagawa siya ng kasalanan sa'yo noon. Pero hindi mo ba kaya magpatawad? Napakatagal ng panahon noon. Baka hindi na niya nga maalala iyon. Sinasabi mo ba sa akin na nagpapahilom ng panahon ang sugat? Hindi para sa akin. Pero tungkol sa unang tanong mo, may paraan pa rin naman. Sabihin mo sa akin kung ano ang makakapagpabago ng isip mo.
Sabihin ni Sofia sa sobrang kadesperada na gagawang makagawa ng paraan para sa ikasasaya ng iba. Ngumiti ang nakakalokong si Easton. Napansin din niyang unti-unti itong lumapit sa kanya, kaya napaurong siya hanggang sa naramdaman na lang niya na napasandal na sa madamong pader ng maze. He was close to her. Napalunok si Sofia sa ginawa nitong iyon. Ano bang iniisip ng lalaking ito? Mamamatay na yata siya sa sobrang tibok ng puso nang sumunod na ginawa ni Easton ay ituon ng dalawang kamay sa pader para lalo siyang makorner at mailapit ang sarili sa kanya. Gagawin mo ang lahat para sa inyong kapatid, ha? Ganon ka kadesperada? Paano kung ang gusto kong kondisyon ay siya naman makakasama para sa'yo? Susubukan ko, dahil kung ako lang ang mapapasama, it would be okay, dahil isa lang naman ako. Gusto kong maging masaya si Chris, si Savannah ang kanyang kaligayahan, kaya pakawalan mo na siya. Gustong palakpakan ni Sofia ang sarili dahil kahit papaano, inagawang sabihin iyon sa kabila ng sitwasyon niya. Pakiramdam kasi niya ay kaunti na lang at bibigay na ang tuhod sa sensasyong dinadala ng lalaki sa kanya. At pwede bang pakawalan mo ko? What you are doing is an example of something that is hard to endure. Dahil mamamatay yata ako sa kilig. Too bad, sweetheart. Too bad. Kasi ito ang gusto kong kapalit. Unti-unting inilapit ni Easton ang mga labi nito sa kanyang tainga. Gagawin mong trophy wife si Savannah para lang makapaghigante sa kanya? You let her feel neglected? Ganoon ba ang plano mo? Hindi yun deserve ni Savannah. Maaring nakagawa siya ng kasalanan sa'yo noon. Pero hindi mo ba kaya magpatawad? Napakatagal ng panahon noon. Baka hindi na niya nga maalala iyon. Sinasabi mo ba sa akin na nagpapahilom ng panahon ang sugat? Hindi para sa akin. Pero tungkol sa unang tanong mo, may paraan pa rin naman. Sabihin mo sa akin kung ano ang makakapagpabago ng isip mo. Sabihin ni Sofia sa sobrang kadesperada na gagawang makagawa ng paraan para sa ikasasaya ng iba. Ngumiti ang nakakalokong si Easton. Napansin din niyang unti-unti itong lumapit sa kanya, kaya napaurong siya hanggang sa naramdaman na lang niya na napasandal na sa madamong pader ng maze. He was close to her. Napalunok si Sofia sa ginawa nitong iyon. Ano bang iniisip ng lalaking ito? Mamamatay na yata siya sa sobrang tibok ng puso nang sumunod na ginawa ni Easton ay ituon ng dalawang kamay sa pader para lalo siyang makorner at mailapit ang sarili sa kanya. Gagawin mo ang lahat para sa iyong kapatid? Ganoon ka kadesperada? Paano kung ang gusto kong kondisyon ay siya naman makakasama para sa iyo? Susubukan ko, dahil kung ako lang ang mapapasama, it would be okay. Dahil isa lang naman ako. Gusto ko maging masaya si Chris, si Savannah ang kanyang kaligayahan, kaya pakawalan mo na siya. Gustong palakpakan ni Sofia ang sarili dahil kahit papaano ay nagawang sabihin iyon sa kabila ng sitwasyon niya. Pakiramdam kasi niya ay kaunti na lang at bibigyan ang tuhod sa sensasyong dinadala ng lalaki sa kanya. At pwede bang pakawalan mo ko? What you are doing is an example of something that is hard to endure dahil mamamatay yata ako sa kilig. Too bad, sweetheart. Too bad. Kasi ito ang gusto kong kapalit. Unti-unting inilapit ni Easton ang mga labi nito sa kanyang tainga. What I'd like is I'd like you to give yourself to me. Patapos na si Sofia sa trabaho para sa araw na iyon, nang tawagin siya ng manager ng dressing shop na si Zenaida. Nirequest daw siya mismo ng special customer para gumawa ng damit na isusuot para sa kasal nito. Napansin niya ang kakaibang kasabikan ng manager at pati na rin ang mga kasamahan habang naglalakad patungo sa lugar kung nasa ng special customer na sinasabi ng mga ito. Galingan mong mabuti, Sofia, pagpapaalala ni Zenaida sa wika nila. Hindi siya nag-alala na hindi niya ma-meet na expectation ng customer. Naniniwala kasi siya sa sarili dahil lahat ng mga naging customer ay alam niya na satisfied sa mga ginawa niya. Pero hindi niya maiwasan na magtaka na ganoon na lang ang sobrang kapanabikan ng manager at co-employees tungkol sa proyekto. Gaano ba ka-espesyal ang customer na ito? Tanong niya sa kapareho ding wika. Siguro para sa iyo ay hindi naman siya ganoon ka-espesyal dahil kilala mo na siya. Napakunot ang noo ni Sofia sa sinabi ni Zenaida. Pero bago pa man siya makapagtanong, ay nasa lugar na sila kung nasaan ang special customer na sinasabi nito. Iniwan siya ng manager pagkatapos, tama si Zenaida. Kilala nga niyang customer. Dapat ay inasahan na rin niya iyon, hindi ba? After all, ikakasal na ang nakilalang customer at dapat na pumunta nga sa dressing shop sila. Pero dahil ayaw na isipin iyon,
Dahil para sa kanya, isang malaking kamalian iyon, hindi pumasok sa isip niya na si Easton pala iyon. Hindi ka pa rin tumitigil, no? Bulalas niya. Ang totoo ay gusto makita ni Sofia si Easton. Gusto niya ang lakas ng tibok ng puso ngayong nasa harap niya ito. Pero nawala ang sa'y nararamdaman nang naiisip ang purpose kung bakit nandoon ang binata. Ikakasal si Easton. Mali iyon dahil isang paghihigante ang dahilan niyon. Mali rin dahil hindi siya ang napili nito. Bakit naman ako titigil? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Easton. Sinabi ko na sa iyo ang bagay na iyan. Nagtangis ang mga bagang ni Sofia. Wala akong balak ibigay sa iyo ang gusto mo. Alam ko, kaya nga ako nandito. Itutuloy kong kasal ko at ikaw ang gusto kong gumawa ng damit ko. Easton, itinaas ni Easton ang kamay. Tama ng salita, Sofia. Seryoso ako sa pagpapakasal kay Savannah. Kahit na nalaman mo ang tunay kong plano, hindi pa rin ako papapigil sa gusto mong gawin. Ngayon, magpaka-professional ka naman. Sukatan mo na ako. Gusto magprotesta uli ni Sofia pero muling itinaas ni Easton ang kamay niya para patigilin siya. Sa naniningkit na mga mata ay kinuha niya ang mga kagamitang pansukat at sinunod ang gusto ng binata. Sanay si Sofia na magsukat ng mga customer. Wala rin kaso kung lalaki man iyon. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba na ngayong si Easton ang sinusukatan. Alam niya na nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung iyon ay dahil sa naiinis o sa epekto ng pagdadaiti lang nila ay hindi sila sigurado. Nang tila naramdaman ni Easton ang nangyayari sa kanya ay pinatigil siya nito. Pasmado lang ako, sagot agad niya kahit hindi pa naman nagtatanong si Easton. Sa gulat, umayon na lang ang binata at kinuha ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Lalo yata nanginig si Sofia sa ginawa nito. Ipinagdikit ng binata ang mga kamay niya at dinala sa bibig sa kahinipan iyon. Lalo yata siyang nangatal sa ginawa nito sa kanya. Makakatulong ito para mawala ang pagkapasma ng kamay mo. Malabo itong makatulong. Gustong sumigaw ni Sofia. Pakiramdam niya ay natrap siya. Anong gagawin niya ngayon? Hindi naman talaga siya pasmado. Epekto lang iyon na pagkakalapit niya kay Easton. Aware na aware siya sa katawan nito at may kakaibang epekto iyon sa kanya. Hindi ako naniniwala dyan. Ilang beses ko na rin nagawa yan pero nanginginig pa rin ako. Please buy me excuse, Easton. Nagkibit balikat si Easton. Saka binitawan ang kamay niya. Sandali nakaramdam ng panulumo sa Sofia. Hindi dapat siya makaramdam ng ganoon, hindi ba? Mali. Oo. Gusto niya ang prinsipe, pero dahil nalaman na ganoon palang ugali nito, dapat i-turn off siya. Magalit, pero malakas pa rin ang epekto nito sa kanya. Hindi niya maikakaila na gusto niya ang tibok ng puso sa kabila ng mga kamaliyang iyon. Sinubukan niya maging professional, kagaya ng sinabi ni Easton. Pinigilan niya ang sarili, ginawa niya ang trabaho. Nagpatuloy siya sa pagsusukat kahit naramdam ang presensya nito at tila napakahirap na mag-concentrate. Pagkatapos sukatan ang waist ni Easton ay ang dibdib naman nito ang isinunod niya. Matangkad ang binata at malaki ang katawan kaya kinailangan pa niyang tumingkayad para musukatan ito ng maayos. Pero dahil na rin sa ginawa ay sandaling nabuwal siya. Sa kondisyon na tila nalilito na sa paligid ang binata, inaasahan na niya iyon. Nagiging clumsy tuloy siya. Hindi tuloy niya alam kung kaiinisan iyon o magugustuhan dahil nagbibigay iyon ng masarap na damdamin sa kanyang dibdib. Hindi naman siya binigo ni Easton sa kaklamsihan niya. Inalalayan siya nito. Nakakunot ang noo ng binata nang ilayo siya mula sa dibdib nito. May sakit ka ba, Sofia? Pamumula ba ang ng mukha ko ang ibig nitong tukuyin? Huwag naman po, please. Kailangan ko mag-deny. Ano? Wala ha? Tanggi niya. Nangangatal ka, tapos nabubuwal ka pa. Sabihin mo sa akin at pagod lang ako, iyon lang siguro, sagot niya. Kahit na alam na mas naayon yata kung sinabi na lang na nangyayari ito sa akin dahil gusto kong saluhin mo ako dahil nahuhulog na ako sa'yo. Ngunit hindi pa siya ganoon kabobo para aminin sa lalaki na matagal na siyang may crush dito. Hindi bagay. Sigurado ka? Paniniguro pa nito na tila concern sa kanya. Yup, pinilit niya na pasiglahin ang boses. Ngumisi si Easton. Siguro ngayong oras na ito
Malakas lang talagang epekto ko sa'yo, kaya ka nanginginig. Dahil alam mo naman, iyan ang epekto ko sa mga babae. Nanenervyos sila sa aking charm at yung mga sadyang pambangga nila sa akin. They do that para mapansin ko sila o di kaya matsansingan ako. Pero bakit ko ba iisipin iyon sa'yo? Hindi ka naman magpapakababa dahil lang dyan, diba? Gustong magngit-ngit ng ngipin ni Sofia dahil alam niya na tumama si Easton. Hindi sinasadya. Pero may malaking parte rin sa kanyang sarili na gusto niya mag-take advantage sa binata. Pero dapat din niyang alalahanin ang sinabi nito. She should never stoop that low. At alam niya kapag hinayaan pa na mag-overpower ng pakiramdam na dala ng binata sa kanya, malamang maging mababa na nga siya. Hindi makatulog si Easton. Kanina pa ginugulo ni Sofia ang isip niya. Naiinis na siya dahil halos noong nakaraang gabi ay ganoon din ang nararamdaman. Malakas ang epekto sa kanya ni Sofia dahil kahit hindi gustong isipin ang dalaga ay paulit-ulit pa rin itong pumapasok sa isip. Hindi niya alam kung kaya ba siya pagod na pagod ay dahil sa kaiisip sa dalaga. Parang sinusundot ang konsensya niya nang inialok ang kondisyon kapalit ng pagpapalaya sa kapatid nito. Sa totoo lang ay hindi naman niya gustong saktan si Sofia. Pero hindi siya nagsisinungaling na gusto niya ito at gusto niya ibigay nito ang sarili sa kanya. Naging tapat lang siya, pero sa brutal na pamamaraan. Pero hindi naman niya gagawing madali na lang ang pagpapalaya sa kapatid nito na balak na gantihan kahit na ba matagal na ang nangyari noon. Tama si Sofia ng hula. Ginawa lang niyang ganti ang lahat kaya Savannah ang piniling maging reyna. Alam niya na maraming tutol. Kahit di naman siya ay hindi iyon gaanong maatim. Pero gagamitin niya si Savannah. Gagawin niya itong trophy, neglected wife. Iyon ang magiging ganti niya sa ginawa nito sa kanya noon. Maaaring huli na, pero kahit ganoon ay hindi pa rin siya nakakalimot. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon noon. Pwes, bakit hindi niya gagawin ngayon? Tutal ay malaki na sila. Hindi kagaya noon na napakabata pa ni Sofia para madamay sa gulo kung magsusumbong siya. Isama na rin na hindi niya gusto na magkaroon ng gulo ang dalawang pamilya kapag nalaman ng mga magulang niya ang masasamang asal ng mga Backwood noon. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na kinikilala bilang nobility family ang mga Backwood. Hindi na niya masisira ang pangalan ng mga ito kung sakali man na maghigante siya. Ang tangi maaapektuhan na lang ay si Savannah, ang babaeng kumutya sa kanya noon. May ugali si Easton na maghigante, pero masyado kasi siyang naghirap noon. Alam niya na mali ang ginagawa, ngunit hindi niya basta-basta nalimutan ang ginawa sa kanya ng mga Backwood. Maaring bahagya niya makalimutan, pero iyon na ang kanyang pagkakataon. Maaring unfair din, dahil hindi kagaya sa mga nang-api sa kanya noong bata pa lang siya, hindi niya naisip na gantihan ang mga ito. Pero dahil may mali rin noon ng ama, ay ipinagsawalang bahala na lang niya. Pero hindi ganoon ang sitwasyon nila ni Savannah. Wala siyang masamang ginawa sa babae o kahit sa sino man sa pamilya nito. Pero pinagmalupitan pa rin siya nito. Nararapat naman dapat talaga na maghigante siya sa babae. Naisip din ni Easton na dahil wala rin naman siyang kakayahan na magmahal, bakit hindi na lang ganoon ang gawin niyang paraan ng pagpapakasal? Kahit kailan ay hindi pa niya nararamdaman ang pakiramdam na magmahal. Iyong tipo na mag-care para sa isang babae, kagaya na lang ng kaibigan si Alaric kay Katniss. Sa naisip na iyon ay tila gustong sapukin ni Easton ang sarili. May naalala siya bigla. Naramdaman na pala niya iyon kay Sofia noong bata pa sila. At ngayong malaki na sila ay nararamdaman na naman ni Easton na hindi niya gustong pakiramdam na nasaktan niya ang dalaga. Playboy siya at hindi na sekreto na may mga babae na rin siyang nasaktan. Ngunit kailanman ay hindi siya nakonsensya ng ganito. At sa kabila noon, umasa ka pa rin na papayag siya. Sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Nakonsensya man si Easton sa ginawa ay si Sofia pero ginawa pa niya itong puntahan ngayong araw. Nagpakita pa siya at tila lalong sinaktan sa pagpili sa dalaga para maging designer ng suit na isusuot sa kasal nila ni Savannah. Pero dahil gusto itong makita ay ginawa niya iyon para hindi pa siya tapos kay Sofia. Gusto niya itong makita at kahit nakokonsensya ay umaasa pa rin na siya papayag ito sa kondisyon niya. Masyado naapektuhan si Easton sa kaiisip kay Sofia para mapalapit ulit sa kanya. He could still feel the sensation when their bodies were so close. Maganda rin naman si Sofia
kaya hindi imposible makaramdam siya ng pagnanasa sa dalaga. Pero hindi itong klase ng babae na basta na lamang sasama sa lalaki. Yung mga babaeng pangkama lang, a mistress, napakalayo nito sa ganoong klaseng babae. Siya ang babae na inaalagaan at minamahal at naniniwala siya na hindi niya deserve ang kagaya ni Sofia. Kaya ang mas pinili niya ang kapatid nito kaysa sa dalaga mismo. Ngunit kaya ba niyang panindigan ang paniniwala? Gayong kahit alam na mali ay ginugulo pa rin ni Sofia ang isip niya na kahit napakasama ay gusto niyang umasa na papayag ito sa gusto niya. Nakaramdam talaga ng galit at para mababaliw si Easton. Yun bang epekto ng lahat ng biglaang responsibilidad na napatong sa kanya? Umaasa siya na sana nga ay ganoon na lang. Dahil kung hindi, alam niya na malaking problema ang kahaharapin niya. Hindi ko kaya mawala ang kapatid mo, Sofia. Siya ang buhay ko. Madamdaming wika ni Chris kay Sofia. Ngayon ay dumayo pa ang kaibigan sa Majorca para lamang maging karami sa pinagdaraanan. Sinubukan din kasi nito na kausapin si Savannah tungkol sa sitwasyon. Ngunit dahil ayaw itong kausapin ni Savannah, ipinili na lang sa kanya mag-confine ng problema bilang nag-iisang kilala ng lalaki sa isla. Hindi magawa makipag-usap ni Savannah kay Chris sa dahilang maaari magkaroon ng malaking issue kapag kumalat ang balita na nakikipag-usap ito sa ibang lalaki. Gayong marami nang may alam na ang kapatid ang pinili maging asawa na magiging susunod na hari. Susubukan kong kausapin siya, Chris. Hindi niya hahayaang makatakas. Pakiramdam ni Sofia ay may bumikig sa lalamunan pagkatapos sasabihin iyon. Alam niya na may paraan pero hindi niya kayang gawin. Paano ba? Ang pagkakaintindi niya sa sinabi ni Easton ay gagawin siyang babae nito. Isasama sa mga koleksyon ng babae na kapag pinagsawaan na, basta na lang ay didespatch siya. Kaya ba niya mabuhay ng ganoon? Kaya ba niya ibigay ang sarili sa lalaking hindi naman siya kayang mahalin? Aminado si Sofia na may gusto siya kay Easton, na nahihiling niya na sana ay siya na lang ang pinili nito at hindi si Savannah. Pero iba ang naging pakiramdam niya, lalo na at hindi ipinahiwatig ni Easton na siya ang gusto nitong pumalit sa pwesto ni Savannah. Gusto lang na lalaki na maging mistress, hindi asawa. Ang baba tuloy ng tingin niya sa sarili at nakakaramdam ng sakit. Kaya iniwan niya si Easton sa sobrang sakit na nararamdaman na nakapag-usap sila noon. Hindi niya makakaya ang ibinigay na kondisyon ng prinsipe kapalit ng pakiusap niya rito. Ngunit makakaya rin ba niya makita na sasaktan si Chris at ganoon din si Savannah? Hindi man niya nakikita ng personal si Savannah ay sigurado na sasaktan ito dahil napilitan lang naman ang kapatid na pumayag sa gusto ni Easton. Si Chris dapat ang pakakasalan nito pero wala itong magawa. Kung may kapangyarihan lamang ako, kagaya ng sa prinsipe, sana inalabanan ko siya. Damn it! Napaka-miserable ng buhay ko, Sofia. Ano bang dapat kong gawin? Para akong pinapatay sa sakit na nararamdaman ko. Niyakap ni Sofia si Chris. Kahit siya ay naawa rito. Gusto niya itong tulungan, hindi lang dahil sa kaibigan niya ito. Malaki rin kasi ang utang ng loob niya kay Chris. Na mga panahon nagkaproblema siya sa pampinansyal na pangangailangan dahil unti-unti na nararamdaman ang pagbagsak ng Royal House of Buckwood at nakakalimutan ng mga magulang na padalhan siya ng panggasto sa Paris, si Chris ang tumulong sa kanya. Kahit hirap din sa pera, ginawa ng paraan ni Chris na mabuhay pa rin siya kagaya ng dati. Tinipid nito ang sarili para lang gumaan ang sa kanya. Napakabuting kaibigan ni Chris, kaya hindi niya gusto ito nasasaktan. Hindi iyon nararapat para dito. Mas gusto ko pang mamatay kung mawawala lang din siya. Siya ang pinapangarap ko na babae, the love of my life. Hindi ko kakayaning mawala siya. Pagkatapos ay lumagok ng alak si Chris. Kanina pa nito nilulunod ang sarili roon na hindi naman normal na ginagawa. Ganoon ba talaga ang nagmamahal? Hindi pa sigurado si Sofia sa nararamdaman para kay Easton, kaya hindi niya masasabi kung minamahal nga ba niya ang binata. Nakakalungkot isipin na kailangan pagdumaan sa ganon ang mga pangyayari dahil lang sa isang paghihigante. Gusto man niyang sabihin ang mga natuklasan ay wala naman siya magagawa. Naisip kasi niya na maaaring makasama pa iyon sa sitwasyon kung malalaman ni Chris o ni Savannah ang totoo. Pero maaating ba talaga niya na masaktan ang dalawa kung may magagawa naman siya? Mahal niya ang dalawang taong ito na nasasaktan. Dalawa ang nagdurusa. Samantalang, kung papayag siya sa kondisyon ni Easton, ay iisa lang siya.
Isama pa na gusto rin naman niya ang binata, hindi ba? Ang prinsipe ang sekretong sinisinta niya. Sekreto lang dahil hindi siya umaasa na mapapansin din ito. Hanggang ngayon, gusto pa rin niya ito. She liked him. Ilang magazines na ba ang nabili niya dahil kay Easton? Hindi siya mahilig magbasa ng mga magazine, lalo na ng mga pang-showbiz magazine. Pero dahil kay Easton ay bumili siya. Isa lang siya sa mga libo-libong babae na nagkakagusto rito. Siya ang kanyang pantasya. Masama ba kung ibibigay niya ang kanyang sarili sa lalaking gusto niya? Hindi ba? At magbe-benefit pa nga siya roon? Ngunit tama ba ang lahat kung ganong alam niyang hindi naman masusuklian ang lahat? Wala naman itong love, only lust. Gulong-gulo na ang isipan ni Sofia. Sa kabila ng kaba, ipinilit ni Sofia na maging mukhang kampante at kalmado na mga sumugod siya sa Royal House of Costa. Hindi na niya kaya pang lahat ng iyon. Kailangan na niyang gumawa ng paraan. Kailangan na niyang kumilos. Kaninang umaga ay natagpuan niya si Chris na may hawak na kutsilyo at muntik kitilin ang buhay dahil lang sa sobrang sakit ang nararamdaman sa sitwasyon. Awang-awa na siya sa kaibigan. Para na itong mababaliw dahil sa sitwasyon nito at ng kanyang kapatid. Nasasaktan din siya sa nangyayari kaya nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang pumayag sa gusto ni Easton, gaano man kalupit iyon. Sa study kakausapin ng prinsipe. Sabi ng isang staff na inalalayan siya para makapunta sa lugar kung nasaan si Easton. Obrigada, magpapasalamat siya sa staff at nagpiiwan na para makapasok ng study. Madaling nakita ni Sofia roon si Easton na nakakunot pa ang noo. Kahit na ba inaasahan na iyon ang magiging reaksyon nito kapag nakita siya. Siguro ay maaaring isipin ng binata na hindi siya si Sofia na kilala nito. Well, kahit siya rin naman ay hindi makilala ang sarili. She transformed into a different woman. Ngayon ay nakasuot siya ng hapit sa katawan na damit na sa buong buhay niya ay ngayon lang niya ginawa. Naglagay siya ng makeup sa muka. Ginawa niya ang mga iyon dahil gusto niya maging kaakit-akit para kay Prince Easton. Hindi ba't sinabi ng binata gusto nito ang ganda ni Savannah? Ganoon mag-ayos ang kapatid niya. He desired her. Mas magiging madali ito para sa kanya. Kahit na ba tila magiging mababang babae siya sa kanyang lagay ngayon, ay gagawin niya. Para na rin sa kasiyahan ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Sus Mariosep, Sofia, anong ginawa mo sa iyong sarili? Bakit sa halip na masiyahan si Prince Easton, ay tila galit pa ito sa nakitang itsura niya? Payag na ako sa kondisyon mo, Easton, pero lubayan mo ng kapatid ko. Pinilit ni Sofia na tatagan ng boses. Nilapitan niya si Easton para makita nito ang kabuuan niya. Para tigilan na siya nito, para matapos na ang dapat matapos. Lumapit pa siya lalo kay Easton at hinawakan ang mga balikat nito. Pakiramdam niya ay nanginginig pa siya. Kahit kailan ay hindi pa niya nagawa sa isang lalaki na makipaglapit ng ganoon. Ang mang-seduce pero gusto na niyang matapos ang lahat na iyon. Maaring malaki ang mawala sa kanya pero sa ikabubuti naman iyon ng dalawang tao. Iyon na lang iisipin niya. Isama pa na tumatanda na siya, mahigit 30 na edad niya, pero hindi man lang naranasan ang ganito at kung papatagalin pa, maaaring hindi na nga dumating sa kanya. Mabuti na rin ang ganito, lalo na at may nararamdaman naman siya kay Easton. Hindi na rin ganoon kasama ang lahat. Naramdaman niyang tila na tensyon si Easton sa ginawa niya. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Nasabi ko na sa'yo, payag na ako sa kondisyon mo. Ibibigay kong sarili ko sa'yo, kapalit ng paglaya ni Savannah. Handa na ako, Easton. Gagawin ko ang lahat para lang mapatawad mo na siya at makalaya siya sa sitwasyon niya. Matagal na nakatingin lang si Easton sa kanya. Tila namangha sa sinabi niya. Tila hindi ito makapaniwala. Pagkatapos ay unti-unti nagdilim ang anyo. Mukhang galit, naglaro ang tanong na bakit sa isip ni Sofia. Iyon ba ay dahil sa hindi siya nito natagpuan na kaakit-akit? Hindi pa ba siya sapat sa binata? Sinubukan naman niyang gawin ang lahat na makakaya para pumabor siya kay Easton. Pagkatapos ay iyon pa makukuha niya. Lalo siya nasaktan pero hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang gawin iyon kahit gaano man kasakit. Huminga ng malalim si Sofia para kumuha ng lakas ng loob. Isang tingin pa lang sa napakagwapong prinsipe na ito ay lumalambot ng kanyang tuhod. Paano pa kaya kapag hinalikan na siya nito? Kapag niyakap siya nito, crushed her into his arms, breathing under him, siguradong matutunaw siya.
Tuluyan nang bibigay ang puso niya. Pero ito ang consequence, it was the condition, at gagawin niya nang walang pagpipilian. Ginawa ni Sofia ang alam na nararapat niyang gawin sa sitwasyon. Kailangan niyang sirain ang lahat ng tensyon. Kailangan niyang mas akitin pa si Easton. Hinalikan niya ito. Hindi iyon ang unang beses na humalik siya sa isang lalaki. Minsan na niyang nasubukan iyon, pero ngayon niya lang napatunayan ang mga sinasabi ng mga umiibig tungkol sa halik, na merong kakaiba na para ba isang magic. Ngayon ay alam na niya na totoo iyon. Tila isang tumatakbong kabayo na napabayaan ang tibok ng puso niya sa bilis. Naging gelatin ang tuhod niya. Hindi siya makahinga. Sa saya, hahalikan niya ang lalaking kay tagal na niyang gusto. Nahawakan na niya ito. Tila isang pangarap. Pakiramdam niya ay sasabog siya ng mga oras na iyon nang maramdaman niyang halik ni Easton. Nag-init si Sofia sa paraan ng pagresponde ni Easton sa halik niya. Maaaring matagal bago nangyari iyon, pero nakakalunod ang sarap na naramdaman niya. Tila bigla rin nanigas ang katawan niya sa ginawa nito. My God, napakatamis ng labi mo. I can kiss you forever. So addictive. Bulong ni Easton sa pagitan ng halik nila. Halos hindi makahinga si Sofia sa paraan ng paghahalikan nila. It was so passionate, so wild. Tila makakapagpailaw sa buong bayan ang init na pinagsaluhan nilang dalawa. Sandali siyang natensyon. Totoo ba nangyayari ito? Ngunit sa halip na makaramdam anong pag-aalinlang o pagsisisi, puro saya na kahit ang nararamdaman ni Sofia. Gusto niya iyon at gusto rin niya ang damdamin ay binibigay sa kanya ni Easton. Ngunit sandaling tumigil ang magical moment na iyon nang may naramdaman na nigas si Easton at tumigil sa paghalik sa kanya. Tumingin ito sa kanya. Ngayon ay eyes were wala na ang galit sa muka at mga mata nito. He's full of passion. Nakikita rin niya ang apoy mula roon. It was desire for her, or so she thought. Sigurado ka na ba na gusto mo mangyari ito? Kumunot ang noo niya. Ito ang gusto mo. Ito ang kondisyon mo. Gusto mo ako bilang kapalit na Savannah. Kaya heto ako, buong pusong ibinibigay ang sarili. Wala na akong pakialam sa kung ano pa mang mangyayari. Napatigil siya na makita ang galit na mukha ni Easton. Nagkamali ako. Anong ibig sabihin ng binata? Hindi ba nagustuhan ni Easton ang performance niya? Hindi ba siya nito nagustuhan? She had stooped this low that he would just say that? Damn him! I'm sorry, Sofia. Hindi ko ito kayang gawin. Masyado ako nagpadalos-dalos sa sinabi ko sa iyo noon. Nagulat lang ako. Hindi ko talaga intensyon na sabihin sa iyo ang mga bagay na iyon. Nabigla ako. Kung ganoon, sinasabi mong wala naman talagang kwenta ang lahat? Walang halaga dahil hindi mo rin palalayain si Savannah? Damn you, Easton! No, Napatigil si Easton sa pagsasalita na makita unti-unti na pumatak ang luha sa mga mata ni Sofia. Kanina lamang sobrang saya niya at ngayon naman sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Huwag kang umiyak. Gagawin ko ang lahat para lang palayain mo siya. Pero bakit kahit ginawa ko naman ang lahat ay hindi mo nagustuhan? Nagdahilan ka pa. Sabihin mo na lang sa akin na hindi mo talaga ako gusto, that I am a lame lover. Dahil wala akong experience, hindi ako naging sapat na inaasahan mo. God damn it! Sabihin mo ang totoo. Nagtiim ang bagang ng binata. Kinokontrol ko lang ang sarili ko, Sofia. Alam ko na hindi ikaw ang isang babae na nagbabagay para dito. Wala akong pakialam kung wala kang karanasan. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko sa'yo kanina? I found your lips so addictive. So paano kita hindi magugustuhan? Napatigil sa Sofia sa sinabi ni Easton. Tinignan uli niya ang mukha nito. I want you, babe. Pero hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito na alam ko napipilitan ka lang. Na hindi mo ito gusto. I'm sorry. Don't be sorry. Dahil ginusto ko din ito. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Easton. Sofia, bakit ang dami pang sinasabi? Gusto mo ako. Gusto ko ito. Yapusin na natin ito. Pagkatapos ng mga sinabi, ay hinalikan uli niya si Easton. Hindi na ito nagsalita uli at ipinagpatuloy ang ginagawa nila kanina. Hindi alam ni Sofia kung ano nangyari at lumakas ang kanyang loob ng ganoon. Pero pagkatapos ng lahat na naumpisahan nila ni Easton, hindi niya yata lubos maisip na matapos na lang ang binata. She wanted him. She wanted the feeling. Gusto niyang ipagpatuloy ang mga naumpisahan. Gusto niyang palawakin panglalo ang karanasan na iyon. Bahala ng bukas. Nagising si Easton na kulay kahel na ang paligid.
Nagpapahiwatig lang iyon na hapon na. Sa tansya niya ay nasa 1 oras din siyang nakatulog pagkatapos ng ginawa nila ni Sofia. Sa naisip ay automatic kong kinapa niya ang katabing espasyo ng kama na narating nila pagkatapos ng mainit na pangyayari. Napakunot noo si Easton nang wala siyang makapa. Ibinaling din niya ang tingin sa katabi at nagulat nang malaman ang dahilan kung bakit. Wala doon si Sofia. Napatiing bagam siya na mapagtanto kung anong ginawa nito. Umalis si Sofia. Iniwan siya nito. Pinaglalaruan ba siya ng babae? Pagkatapos ng lahat ay, pero bakit ba niya naiisip na pinaglaruan siya ni Sofia? Hindi ba? At iyon ang may gusto niya sa mga naka-affair na babae? Ang wala na mga ito pagkatapos ng lahat ng pangyayari? Sanay si Easton na pagkatapos na makipagniig sa babae ay hindi na niya matatagpuan ng mga ito kinabukasan. Meron siyang rules sa mga babae bago niya ito patulan. Isang one-night stand lang palagi ang affairs niya at kapag natapos na sa isang babae ay hindi na siya umuulit. Wala pang kahit sino ang nakapag-satisfy sa kanya ng malaki para hilingin pa na magkaroon ng panibagong pagkakataon sa mga ito. Pero hindi ang babae. Hindi maintindihan ni Easton dahilan kung bakit nagagalit siya kay Sofia. Iyon ba ay dahil unang pagkakataon ay masasabi niyan talaga na satisfy siya sa kama? Pero bakit naman ganoon ang mararamdaman niya? Samantalang si Sofia ang pinaka-inexperienced na babae na kasama niya sa kama. Siguro dahil na kanyang nararamdaman, gustong mainis si Sofia sa sarili. Mayroong nangyari na hindi niya kayang ipaliwanag noong hawakan siya ni Sofia. May kung anong kuryente, may kakaibang init. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang ganoong klase at napakasarap niyon na naging dahilan kung bakit nasiyahan siya at kung bibigyan ng pagkakataon ay gusto iyong maulit. Ngunit paano niya gagawin iyon kung iniwan na siya ni Sofia ngayon? Binigyan siya nito ng senyales na nagsinungaling ito. Hindi siya gusto nito. Dahil kung bakit siya nito, hindi ito aalis. Pero virgin si Sofia. Sigurado naman na isa rin ang dalaga sa mga babae na pinangangalagaan ang katayuan ng mga ito. Ganoon na lang ba talaga kadesperada si Sofia na ibigay na lang sa kanyang sarili para lang sa kapatid nito? Duda si Easton. Meron siya na mas malalim na dahilan. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin maalis sa isip niya na pinagluruan lang siya ni Sofia. Hindi niya gusto iyon. Naiinis siya. Bumangon si Easton sa kama. He was still fully naked. Pakiramdam niya ay nanlalagkit siya. It must be the sweat from the lovemaking. Karaniwan naman na ang ganoon. Sa sobrang intense na nangyari, hindi na iyon katakataka. Hinawakan niya ang pagkalalaki para tanggalin ang madalas inilalagay roon bago makipagniig. Ngunit wala siya makapang kahit anong plastic. Napamura siya. Hindi siya gumamit ng proteksyon. Lahat na lang ba na mangyayari sa babaeng ito ay first time? Lalo siyang nagalit. Bakit ba hindi siya naging maingat? Sa sobrang pagmamadali kanina na maangkin si Sofia ay nalimutan na niya ang tungkol doon. Ang lakas talaga ng epekto sa kanya ng dalaga, kaya sa nalamang iyon na kumbinsin niya ang sarili. Sa kabila ng galit ay kailangan niyang ipahanap si Sofia. Ngunit bago pa magawa iyon ay may isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas ng pinto ng kanyang silid. Tio? Tio? Andyan ka ba? Hurry up! Gumising na ang daddy ko. Tayo na sa hospital ngayon. Gusto ko siyang makita. Makalipas ang 1 buwan. I'm pregnant? Tila may bumikig sa lalamunan ni Sofia nang ulitin na sinabing resulta ng doktor sa test na ginawa nito sa kanya. Yes, Iha, you are 4 weeks pregnant. Congratulations! Masaya pang pagbati ng doktor. Pakiramdam ni Sofia ay namutla siya sa narinig. Natulala rin siya. Hindi ito pwedeng mangyari. It's okay. First time mom ka ba? Normal na nangyayari yan sa mga unang beses na mapuntis. Matagal mo na bang hinihintay ito? Hindi ka makapaniwala. Tumingin ang doktor sa record niya. Oh, you are already in your 30s. Tumango si Sofia kahit na ba hindi iyon ang pinakadahilan kung bakit talaga natatakot siya sa nalaman. Okay lang yun. Kabilang ka pa rin naman sa early 30s at ang mga bagong ina sa early 30s ay maraming lakas alagaan ang anak nila. Walang maaari pang para problema basta alagaan mong sarili mo. Less stress dapat ha. Yung mga nararamdaman mo naman ngayon ng pagsusuka, pagkahilo, normal lang iyan sa mga unang buwan.
Mawawala rin iyon. Pero kung gusto mong uminom ng gamot, it's okay. May mga available naman tayong gamot na safe. Ililista ko rito pati na rin ang mga vitamins na kailangan mong i-take. Hinayaan ni Sofia na magsalita ang doktor. Naririnig niya pero pakiramdam niya ay tumatagos din lang sa kabilang tenga mga ito. Hindi niya kayang i-digest agad ang sitwasyon. Inaasahan na niyang maaari mangyari iyon. Hindi sila gumamit pareho ni Isto ng proteksyon. Pero ayaw niyang pakaisipin ang posibilidad dahil alam na makakasama lang iyon sa sitwasyon. Wala silang relasyon ng prinsipe, pero kahit ganoon ay hindi niya masasabing aksidente ang nangyari. Ginusto niya iyon. Siya pa nga ang nagpumilit, kaya kailangan niyang harapin ang mga consequences ngayon. Lumabas si Sofia sa clinic na gulong-gulo pa rin ang isip. Doon ay sinalubong siya ng kaibigang si Vivas. Ito ang naging malapit na kaibigan niyang Filipina noong nag-aaral pa siya sa London. Si Vivas ang kasama niya na magpunta sa clinic. O ano, positive? Tanong agad nito. Ang kaibigan niya ang nag-udyok na mapatingin siya nang maramdaman ng ilang sintomas kagaya ng pagkahilo at pagsusuka ng walang dahilan ilang araw nang nakakaraan. Ha! I knew it! Napaka-insensitive ng reaksyon ni Vivas sa pinagdadaanan ngayon ni Sofia. Ngunit iyon ang normal na ugali ng kaibigan. May pagkataklesa kasi ito. Minsan nga, ay naiisip niya kung paano sila naging magkaibigan. Samantalang marami nagsasabi na siya ang kabaliktaran nito. May pagkamainhin kasi siya. Anong plano mo ngayon? Bear with it, wika ni Sofia sa kabumuntong hininga. Alam ko na iyon ang gagawin mo, Gaga. Akala mo ba, papayagan kita na ipalaglag yan? I may be a lot of things, pero hindi ako masamang tao at hahawaan ko ang mga kaibigan ko ng ugali kong iyon. Ang ibig kong sabihin, kung sasabihin mo ba sa ama niyan ang naging bunga, hindi sikreto kay Vivas ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Easton. Hindi niya na kayang magtago sa kaibigan nang tanungin nito ang dahilan kung bakit sa wakas nakumbinsi siya nitong pumunta ng Pilipinas para magtrabaho para dito. Nagmamay-ari si Vivas ng fashion boutique, wedding dress at accessory shop sa Pilipinas. Kadalasan, matataas sa tao ang sineserbisyuhan ng kaibigan, lalo na sa wedding dress shop. Hindi rin basta-bastang fashion designer ang inuupahan ni Vivas sa mga business na iyon. Dahil kilala ng kaibigan, alam ni Sofia na magiging isa siyang malaking tulong para maging lalo pang matagumpay ang negosyo nito. Pero dahil mas gustong pagsilbihan sana ang lugar, ay hindi siya pumayag. Pero exception ang pagpapayag ni Sofia ngayon. Kailangan niyang lumayo sa Majorca, sa mga alaala, lalo kung saan siya lumaki na sa masasabing masasamang alaala niya sa isla. Maari kasi magdulot ang eskandalo ang nangyari at gusto niyang iwasan iyon. Umalis siya noon sa palasyo nang maramdamang nakatulog si Easton matapos ang nangyari dahil hindi niya kayang salubungin ang mangyayari pagkatapos niyon. Pero malaking kamalian ang kanyang ginawa dahil hindi pa nga siya sigurado ng mga oras na iyon kung tutuparin ng prinsipe ang kasunduan nila na kapag ibinigay niya ang sarili ay kakanselahin na nito ang kasal at ng kapatid. Pero dahil kinain ng pagkapahiya sa kapangahasan na ginawa ay umalis siya ng palasyo. Eksakto namang pagka-uwi niya pagkatapos sa mangyari sa pagitan nila ni Easton ay tinawagan siya ni Vivas. Masinsinan siyang kinausap dahil kulang na kulang daw ang tao sa negosyo nito ngayon. Gusto siyang papuntahin ng kaibigan sa bansang Sinilangan para tumulong dahil ang kailangan nito ay hindi lang basta-basta na fashion designer. Dahil graduate siya sa isang world-class fashion design school sa Paris, ay umaasa ito sa kanya. Isama pa na designer din siya sa isang malaking dressing shop sa Majorca. Naniniwala ito sa kanya. Nagdalawang isip si Sofia sa pagpayag sa alok ni Vivas dahil kailangan pa rin niya ng assurance sa pagtupad ni Easton sa hiniling niya rito. Hindi dapat siya basta-basta na lang umalis pagkatapos ng lahat. Pero dahil sumabog ang balita na nagising daw ang hari, ay naisip niyang maari hindi na nga matuloy talaga lalo ang kasal. Ipinilit lang naman ni Easton na humanap ng babaeng papakasalan para doon. At tama ang naghihinala niya. Tinupad ni Easton ang pangako. Inanunsyo na rin ng buong Majorca ang pagkansela ng kasal. Tila nasayang din ang effort niya dahil maaaring mas malaking epekto ang paggisi ng hari. But after all, wala na rin naman siya magagawa. Nangyari na ang nangyari.
Hindi iyon ang unang beses na nakapunta si Sofia sa Pilipinas. Minsan na siyang isinama ni Viva sa bansa para magbakasyon. Maganda ang Pilipinas at nagkakaroon siya ng masasayang oras na bumisita noon. Gusto niya ang pakikisama ng mga tao at sa pagbalik sa bansa para magtrabaho ay masasabi rin ni Sofia na halos wala siya naging problema. Maliban sa nalaman niya ngayon, hindi pa ako nakakapagdesisyon, Viva, sa bagay na iyan. Gulong-gulo pa ang isip ko ngayon. Sumagi sa utak ko na maaaring mangyari ito, pero tuluyan na siyang bumigay. Napaiyak siya. Huminga ng malalim si Vivas. It's going to be okay. Nandito naman ako para sa'yo. Tutulungan kita. Tumango si Sofia. Gusto niyang umasa sa sinabi ng kaibigan. Lalo na at may karanasan na rin naman ito sa pagiging ina. May anak na rin si Vivas, isang 4 na taong gulang na babae, pero walang asawa. Isa itong dalagang ina at alam niyang hindi magandang karanasan niyon. Dahil kaibigan niya si Vivas, ay alam ni Sofia ang pinagdaanan nito. Hindi tanggap ng pamilya na kaibigan ang nangyari at walang kahit ano itong nakuhang tulong mula sa ama ng anak. Solo hinarap ni Vivas ang mga problema sa pagbubuntis at pati na rin ang pagpapalaki ng bata, na ngayon ay ang pinakamahirap na pinagdaraanan nito. Lalo na sa ikinukwento nito, nagsisimula na raw magtanong ang anak kung bakit wala ang ama. Madaming takot si Sofia sa lahat ng bagay, lalo na at hindi lang basta tao ang ama ng anak. Isama pa na pinapahalagahan ng husto ang pamilya sa Majorca. Kung sakaling malaman ni Easton ang tungkol sa kalagayan, malaki ang hinala niya na pananagutan nito ang bata at pati na rin siya. Ngunit, gugustuhin ba niya mangyari iyon, gayong alam niya na walang pagmamahal si Easton sa kanya? Ni hindi nga siya hinanap ng binata pagkatapos na nangyari. Ibig sabihin lang niyon ay wala itong pakailam sa kanya. O baka talagang abala lang talaga siya. Maisang maliit na bahagi ng isip ni Sofia ang nagsasabi. Nagdiwang ang palasyo ng magising na si King Renato, pero ramdam niyang mahirap pa rin ang sitwasyon. Dahil galing sa isang maselang kondisyon, ibig sabihin lang niyon ay maaaring mahirap na makarecover agad ang hari. At bukod sa pagtingin ng lagay ng hari, ay ang pamamalakad pa ng isla ang maaaring maging concern ni Easton sa Majorca. Pero tama ba na umasa si Sofia na talagang hindi intensyon ni Easton na hindi siya hanapin? Samantalang kilala ang binata bilang lalaking palagi lang nakikipag one night stand. Iyon lang naman talaga ang gusto nito, 'di ba? Na siguro na rin naman niyang tumupad ito sa usapan nila. Hindi na niya dapat na iniisip ang binata. Pero sa pagdating ng balid ng pagbubuntis, alam ni Sofia na mas madalas pa kaysa sa dati na papasok sa isip niya si Easton. Gulong-gulo siya, nakakaramdam siya ng kasiyahan na may isang buhay na sumisibol mula sa kanya. Ngunit mas kinakain siya ng takot na mga what ifs. Ano ba ang dapat niyang gawin? Tama ba na ipaalam niya ang kalagayan kay Easton? Pero paano kung ipilit nito ang sarili sa kanya? Sa kabila ng nararamdaman ng binata, hindi pa rin kaya ni Sofia na mabuhay kasama ang isang lalaki na walang pagmamahal. 3 araw pagkatapos na nalamang balita ni Sofia, ay hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung tama bang sabihin iyon kay Easton. Gusto niyang munang ayusin ang sitwasyon, ang i-digest ng maayos ang balita. Isama pa na hindi niya alam kung ano ang lagay ni Easton kahit na ba madalas na tinitingnan ang website ng Majorca para malaman ang mga bagong pangyayari, lalo na sa royal family. Madalas kasing tungkol lang sa mabilis sa recovery ni King Renato at ang muli nitong pamumuno ang mga nasa balita. At ang kanya namang kapatid at si Chris, hindi niya palubos na maintindihan ang sitwasyon ng mga ito. Pero nang tawagan niya si Chris nitong nakaraan, ay naramdaman na maayos na ang kaibigan sa kabila ng kalamigan na narinig sa boses. Sinabi lang nitong bumalik na uli sa Paris para asikasuhin ang business. Sa paggaling ng hari ay halos wala ng problema ang lahat sa isla, maliban sa kanya. Ngunit pinilit ni Sofia na huwag pakaisipin ang problema. Pinayuhan siya ni Vivas na huwag mag-isip masyado dahil baka makaapekto iyon sa kondisyon niya. Kaya para ialis ang isipan ng problema, minabuti na lamang niya na igugol ang panahon sa trabaho. Hindi naman ganoon kaselan ang pagbubuntis ni Sofia. Nagsusuka at nahihilo rin siya paminsan-minsan.
pero madalas ay tuwing umaga lang iyon. Bago siya umalis ng bahay para sa trabaho, ay maayos na rin ang pakiramdam niya. Nagagawa niya na maayos ang trabaho at maganda rin ang feedback ng mga customers sa mga design niya. Hindi lang basta-basta ang mga nagiging customer niya. Hindi lang basta-basta ang mga nagiging customer niya, kaya lalo siya nagiging proud sa sarili dahil nagugustuhan ng mga ito ang designs niya. Sofia, hindi ba patapos ka na sa gown ni Miss Abraham? Pwede ka na bang tumanggap uli ngayon ng isa pang bigating customer? Wika ni Cyril, ang manager ng House of Couture, ang wedding dress and accessory shop na pagmamay-ari ni Vivas. Kapag wala si Vivas sa shop kagaya ng araw na iyon, ay ang babae ang umaasikaso sa kailangan ng mga customer. Yes, finishing touches na lang. Sure thing, nandyan ba sa labas ang customer? Tumango si Cyril. Gusto ni ma'am na siya ang magbigay ng ideya ng wedding gown niya, kaya gusto sana niya na makausap ng personal ang fashion designer. Pinagbigyan ni Sofia si Cyril. Nilabas niya ang sinasabi nitong customer. Ang babaeng kliyente ay napakaganda at mukhang mabait. Sa unang tingin pa lang, ay nararamdaman na Sofia na wala siya magiging problema sa demands nito. Hindi naman siya magkamali. Mabait na kausap ang customer na nalaman niyang Katniss ang pangalan. Hinayaan pa ng babae na mag-first name basis sila. Isama pa na gusto rin niya ang mga ibinigay na ideas nito. Mabilis na itong na-picture out. Sigurado ako na lalong titingkad ang ganda mo sa damit na iyan. Isama pa na napakaganda mo. Puri niya, bahagyang namula si Katniss. Salamat. Gusto ko din kasi na matuwa si Alaric. Deserve na mapapangasawa ko ang magandang bride. Napakunot ang noo ni Sofia nang marinig ang pangalan na magiging asawa ni Katniss. Kanina pa rin niya napapansin na parang pamilyar ang babae sa kanya. At nang sabihin nito ang pangalan ng groom, ay tila nagkaroon na siya ng ideya kung bakit pamilyar si Katniss. Ano nga uli ang pangalan ng groom mo? Alaric Garnier. Familiar ba sa'yo? Nakangiting wika ni Katniss. Sayang nga lang at hindi siya nakasama. Mayroon kasi siyang importanteng meeting na hindi pwedeng basta-basta na lang i-cancel. But it's okay. I understand. Isa pa, hindi naman talaga niya ako pinabayaan. Mamaya, susundin ako ng isa sa mga kaibigan ni Alaric at hindi na naituloy ni Katniss ang sasabihin nang mapansin may nagbago sa ekspresyon ng mukha ni Sofia. Sofia, namumutla ka. Mayroon bang itinaas si Sofia ang kamay para patigilin si Katniss? Pakiramdam niya ay sumama ang pakiramdam sa pagkakarinig pa lamang ng isang tao na alam niya na may malaking kinalaman kay Easton. Dahil matagal nang may gusto sa binata, madalas sa binibili niya ang mga magazine kung saan na-feature ito. At minsan nang na-feature si Easton kasama ang ilang matatalik na kaibigan at kasama roon si Alaric. Alam din niya na may group of companies ang mga ito at isa sa mga hands-on na namamahala ay si Alaric. Kasama si Alaric at iba pang kaibigan ni Easton sa mga tinaguriang world-class billionaires. Excuse me, Katniss, biglang sumama ang pakiramdam ko. Wika niya at lumabas ng shop. Pakiramdam ni Sofia ay kailangan niya ng fresh air. Huminga siya ng malalim at pinilit na ayusin ang sarili. Isa rin siguro iyon sa mga epekto ng pagbubuntis niya. Sa pag-aayos sa sarili ay may Rolls Royce na pumarada sa harap niya. Pakiramdam yata niya ay lalo pang sumama ang pakiramdam sa kabila ng karamihan ng mga tao sa labas na namangha sa nakita magarang sasakyan. Pamilyar din kasi iyon sa kanya. Ngunit ayaw niyang isipin kung sino. Hindi naman talaga niya ako pinabayaan. Mamaya, susunduin ako ng isa sa mga kaibigan ni Alaric. Could it be? Nanlabo ang paningin ni Sofia nang lumabas ang isang tao sa Rolls Royce. And the next thing she knew, everything went pitch black. Oh no! Nahimatay ang buntis, mga ka-felicidad. Pagkakita sa taong bumaba sa sasakyan, sino kaya ang taong ito? At ganoon na lamang ang nangyari kay Sofia. Paano kapag nalaman ni Prince Easton na dinadala ni Sofia ang kanyang magiging anak? Abangan!